Lolo Tarok, pagbuksan niyo po ako ng pinto. Hinahabol po ako ng mga aswang na pumatay sa mga magulang ko. Ha? Sandali lang at mabubuksan kita ng pinto. Eto na. Anong sabi mo? Pinatay na ng mga aswang ang mga magulang mo? Opo, Lolo Tarok. Sinugod po nila kami sa bahay. Natatakot po ako na kapag manatili ako ron, baka pati ako madamay. Hala, sige, pumasok ka. Baka kung maabutan ka pa at malaman nilang nandito ka. Teka, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Mga aswang mismo pumatay sa nanay at tatay mo? Opo, Lolo Tarok. Kaya po, kung po pwede, dito na po muna ako. Baka po kasi kung anong gawin nila sa akin eh. Mas mabuti pa nga po dito ka muna tumira sa amin, Kuya Marco. Wala rin naman po kami kasama rito ni Lolo eh. Tama si Alvin. Estudyante kita. At bukas ang bahay namin para sa'yo. Apo na rin ang turing ko sa'yo, Marco. Hindi ako papayag na madamay ka sa gulong hatid ng mga aswang sa inyo. Maraming salamat po, Lolo Tarok. Alvin, pinagpalang araw ka ba nung itago niyo ako sa pangalang Marco? Gusto ko lang din pong ibahagi itong karanasan ko kasama ang aking maestro at ang kanyang apo. Tawagin na lang po ninyo silang Lolo Tarok at Alvin. Nagsimula ang lahat nung pinatay ng mga aswang ang mga magulang ko. Dahil wala akong ibang malalapitan, nagpunta ako kina Lolo Tarok. Sa kabutihang palad, tinanggap nila ako. Itinuring din kapamilya. Muli, ako si Alvin. Kabanong mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yun ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Nakapaghapunan ka na ba? Kung hindi pa may pagkain pa naman sa kusina. Kumain ka ron. May bakanting banig naman dito. Yun na rin ang gamitin mong higaan magmula ngayon. Sige po, maraming salamat Lolo Tarok. Busog pa po ako eh. Saka hindi pa ako inaantok. Hanggang ngayon kasi natatakot ako eh. Baka sugurin tayo ng mga aswang dito. Hindi rin po mawala sa isipan ko yung nangyari kina nanay at tatay. Huwag ka mag-alala. Matatakot ang mga aswang na yan. Magsisisi sila kapag pumasok sila rito sa bakuran. Nakikirami nga pala ako sa pagkawala nila. Masakit mag-isipin pero gano'n ang naging kapalaran nila. Gusto ko nga pong gumanti sa mga aswang na yun eh. Gusto kong patayin ang lahat ng mga aswang na nagiging salot na dito sa atin. Huwag ka magmadali, Marco. May tamang oras ang lahat. Masyado pang magulo ang isipan mo. Hindi mo matatalo mga yon kung galit lang ang paiiralin mo. Sa bagay po, may punto rin naman po kayo. Saka mo na isipin yan. Sigurado naman na madali rin natin silang mahanap. Ay teka, ano ba sa palagay mo ang motibo nila? Hindi nga rin po ako sigurado, Lolo Tarok. Basta sa palagay ko po, dahil yun sa pagiging albularyo nila. O kung hindi man, baka po may nakaalitan silang aswang. Talagang napakahayop ng mga nilalang na yon. Mandalang sila kapag ipinagpatuloy pa nila ang panggugulo rito sa atin. Nagpatuloy ang kwentuhan namin hanggang sa tuluyan ng gumabi. Kalaunan, nagpaalam ng matutulog sina Lolo Tarok at Alvin. Ako naman, dahil sa takot at mga isipin, hindi kaagad nakatulog. Sa kabutihang palad, ng madaling araw na, nilukob na rin ako ng antok. Kaya nakatulog ako. Kinabukasan, Marco, mas mabuti siguro kung babalikan natin ang bahay ninyo. Kailangan nating ilibing ng maayos sa mga magulang mo. Baka balikan pa sila ng mga aswang at kung ano pa ang gagawin nila eh.
Yan nga rin po ang plano ko, Lolo Tarok. Sige po, kung gusto niyo pong sumama sa akin, ayos lang po. Pagkatapos nito, pupunta tayo sa kabilang baryo. May mga gagamutin ako ron. Kailangan ko ng alalay. Baka hindi kayanin ni Alvin ang ibang gawain doon. Sige po, sasama po ako sa inyo para malibang ko rin ang sarili ko. Yan, tama yan na po, Marco. Ituon mo na lang ang pansin mo sa ibang bagay para kahit papano makalimutan mo ang masalimuot na nangyari. Kapag pinahintulutan tayo ng langit, siya na rin mismo ang gagawa ng hakbang para makapaghiganti tayo. Sige po, Lolo Tarok. Huwag po kayong mag-alala. Isinasaisip ko po ang mga sinasabi nyo. Hindi po ako maghiganti ngayon at maghihintay ako ng tamang pagkakataon para dyan. Ay, sige na. Kumain na muna tayo ng agan at pagkatapos umuwi tayo sa inyo para ayusin ang dapat ayusin. Ilibing natin na maayos sa mga magulang mo. Opo. Pagkatapos namin kumain, umuwi kami sa bahay. Niligpit namin ang mga kalat doon. Nanlumo ko nang makita ko ang bangkay ng aking mga magulang. At kahit na hindi ko pa rin matanggap ang nangyari, wala akong magawa kung hindi ang ilibing sila na maayos. Ipinangako ko rin sa kanila na balang araw makakamtan ko ang hustisya. O kung hindi man, tutulong ako para mabawasan ang mga aswang na nagkalat sa aming lugar. Nang mailibing ko na sila, niyaya na ako ni Lolo Tarok na pumunta sa kabilang baryo para manggamot. Kapag nandun na tayo, gusto kong ikaw ang gumamot sa mga simpleng sakit, ha? Kailangan mas matuto ka para balang araw magagamit mo ang lahat ng mga itinuturo ko sa iyo. Sige po, Lolo. Ako po ang bahala. Kabisado ko rin naman po yung mga itinuro niyo sa akin. Pangako, hindi po ako papalpak. Alvin, ikaw na ang umalalay sa Kuya Marco mo, ha? Para naman kahit papano malibang siya sa pakikipagkwentuhan sa iyo. Sige po, Lolo Tarok. Kung matapos po yung gamutan natin, pwede ko po ba siyang yayain para manirador ng mga ibon? Oh, bakit? Meron ka bang tirador? Ay, nako Marco. Kung alam mo lang, ilang tirador na ang nasira niyan. Paano ba naman? Kahit na manipis lang ang gumang ginagamit niya, inuunat pa talaga niya ng todo Ikaw talaga bata ka, oh. Dapat alam mo kung paano kontrolin ang tirador mo. Mamaya, baka bumalik pa sa'yo yung batong ibinabala mo ron Huwag po kayong mag-alala, kuya. Yan nga rin pong sabi sa akin ni Lolo Tarok O sige po, sisiguraduhin ko nang hindi masisira ang tirador ko. Basta kapag may oras, maninirador po tayo ha. Sige ba? Tamang-tama, may tirador din ako sa bahay. Kukunin ko na lang din yon bukas para may magamit din ako. Buti yung naiisip niyo. Maglibang kayo para hindi lang panggagamot ang inaatupag niyo. Kailangan din naman ninyong makalimot kahit sandali lang. Lalo ka na, Marco. Hindi madali ang pinagdaraanan mo. Pero alam ko na makakaya mong lampasan yan. Maraming salamat po, Lolo Tarok. Utang ko po sa inyo ang ikalawa kong buhay. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako magiging pasaway sa inyo. Aalagaan ko rin po si Alvin, katulad ng pag-aalaga niyo sa kanya. Maraming salamat, Marco. Pagdating namin sa kabilang baryo, agad naming sinimula ng panggagamot. Dahil marami mga pasyente, naging abala kaming tatlo. Dahil doon, kahit paano, nawala sa isipan ko ang mga problema ko. Naging ganoon ang sitwasyon namin simula noon. Kapag may oras kami ni Alvin, gumagala kami at naninirador ng ibon. Isang hapon, dahil wala kaming natama ang mga ibon, minabuti namin na umuwi na lang. Agad namang napansin ni Lolo Tarok ang mukha ni Alvin, kaya halos mapatawa siya. Ano ka ba naman, Alvin? Hindi ka dapat malungkot. Marami pa namang araw dyan Kapag nagkataon, makakahuli rin kayo ng marami. Kasi po, ilang beses na rin po sana kaming nanirador ng mga ibon, kaso parang ang iilap po nila sa amin Talagang ganyan na po. Maswertehan lang naman yan Malay mo sa susunod, marami ang matatamaan ninyo at maiuwi ninyo. Sige po, kapag po walang gaanong pasyente, yayayain ko po ulit si Kuya Marco Oo na. Basta palagi kayo mag-iingat. May mga bali-balita kasing may gumagalang mga aswang dito Huwag kayong magpapaabot ng dilim sa daan
Masusunod po, Lolo Tarok. Ay, sige na. Magpahinga na kayo at magapunan tayo bago pa man mag-alas 7 ng gabi. Maaga pa tayo bukas eh. Baka kasi maraming pasyente sa kabilang baryo. Nagpahinga nga kami ni Alvin at nang maluto na ang hapunan namin, kumain kaming tatlo ni Lolo Tarok. Pagkatapos noon, agad kaming nagpahinga para maaga pa kaming magising kinabukasan. Dahil sa pagod ko, napahimbing din ang tulog ko ng mga panahong yon. Kinabukasan, pagdating namin sa kabilang baryo ay may mga naghihintay na sa amin. Dahil doon, hindi na kami nag-aksaya ng oras at agad namin silang ginamot. Nang wala ng pasyente, Sana wala nang pasyente pupunta dito, no? Baka po kasi gabihin tayo eh. Kaya nga eh. Pero kung meron man, wala tayong magagawa kung hindi ang gamutin sila. Hindi tayo dapat tumitingin sa oras. Bukal sa loob dapat natin ang pagtulong. tama si Lolo Tarok, Alvin. Sige na, kapag wala na tayong pasyente, aalis na tayo at uuwi na sa baryo natin. Pagod na rin naman ako eh. Ako nga rin eh. Pero maghintay pa tayo ng ilang sandali. Kapag wala na talaga, edi uuwi na tayo. Kalaunan naisip namin na wala na rin pasyente si Lolo Tarok, kaya nakapagpahinga na kaming tatlo. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad namin na magreklamo si Alvin na parang may nakasunod sa amin. Nung una, hindi namin pinansin yun ni Lolo Tarok. Pero nang makarating na kami sa masukal na bahagyang dinaraanan namin, may napansin din kaming nakasubaybay sa aming tatlo. Mukhang may nakasunod nga po sa atin, Lolo Tarok. May naririnig akong mga yabag kanina pa eh. Hindi nga lang yun madaling maulinigan kasi parang yabag ng isang pusa eh. Panigurado na aswang yung nakasunod sa atin. Sige lang, hindi rin naman yun magtatagal eh. Tingnan natin kung makakaya niya yung tigalpong itinira ko sa kanya. Bakit po, Lolo Tarok? Ano po ang mangyayari sa kanya kung didikit pa siya lalo sa atin? Mangangati ang buong katawan niya hanggang sa halos mawala na siya sa kanyang sarili kakakamot. Natatakot po ako, Lolo Tarok. Baka ano pong gawin sa atin ng aswang na yan? Wala kang dapat na ikatakot, Alvin. Kasama mo naman kami ni Lolo Tarok eh. Kung aatake man ng aswang na yan sa atin, lalabanan namin siya. Oo, tama ang Kuya Marco mo, Alvin. Hindi ka namin pababayaan. Maraming salamat po, Lolo. Kuya. Sige na. Ipagpatuloy na natin ang paglalakad at malapit na tayo makauwi sa bahay natin. Pabayaan ninyo yung aswang na yan dahil hindi naman siya makakalapit sa atin eh. Sige po, Lolo. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa bahay. Para hindi na makalapit sa bahay namin ang aswang na nakasunod sa amin, inutusan ako ni Lolo na gumawa ng siga. Hindi naman ako nag-atubili na sundin yon. Nang masindihan ko na nga ang siga, nakiramdam ako sa paligid. Napailing na lang ako at napasipat sa paligid ng bahay. Inalam ko kung may nakapwestong aswang doon. At sa kabutihang palad, wala akong nakita. Noon din, pumasok na ako at nakita kong naghahanda na si Lolo sa pagtatawas. Nakita ko ring nakatulog na si Alvin, pero parang may iniinda siyang sakit. Lolo, ano pong problema? Bakit may tatawasin kayo? Ano po bang nangyari? Yung si Alvin kasi, bigla na lang nilagnat. Sobrang taas ng temperatura niya. Kanina, nung naglalakad tayo, hindi pa naman siya nilalagnat eh. Sigurado po dahil yun sa aswang. Baka natipuhan niyang biktimahin si Alvin. Subukan lang niyang bumalik dito. Hindi ako magdadalawang isip na patayin siya. Kung kaya nilang pumatay ng biktima nila, kaya ko rin pumatay ng mga katulad nila. Pero natitiyak ko pong matatakot na yun. Kung tinigalpo po ninyong nilalang na yun, malamang madadala na po siya, Lolo Tarok. Kaya nga eh. Kaya ikaw ha, mag-aral ka mabuti. Isa-isip mo ang mga tinuturo ko para maging mahusay ka ring albularyo. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Gagawin ko po ang lahat para maging isang magaling na manggagamot kagaya nyo. Yan, ganyan nga. Pero kung kaya mo akong higitan, mas mabuti yan. Kailangan ng mga taong katulad natin. Lalo na ngayon, marami na ang nabibiktima ng mga masasamang elemento at aswang. Napatango na lang ako sa sinabi ni Lolo Tarok sa akin. Inalalayan ko na rin siya sa pagtatawas niya kay Alvin.
Nang matapos na niyang usalan ng orasyon ng kandila, tinunaw niya yon saka ipinatak sa tubig. Hindi ko inalis ang paningin ko roon hanggang sa matapos na ni Lolo ang pagtatawas. Ipinakita niya sa akin ang imaheng naroon sa itinutunaw na kandila. Tama nga po naging hinala natin, Lolo Tarok. Gustong kunin ng aswang si Alvin. Baka yan ang mismong aswang na sumubaybay sa atin habang papauwi tayo. Ay balabag yan nga. Humanda sa akin yan kapag nakilala ko siya. Ano naman kaya ang pakay niya? At bakit gusto niyang makuha ang apo ninyo, Lolo? Hindi ko alam, Marco. Kung ano man yon, hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Dadaan muna sila sa ibabaw ng bangkay ko bago nila makuha ang apo ko. Huwag po kayo mag-alala, Lolo Tarok. Kahit na ano pa man ang mangyari, tutulungan ko po kayo. Maraming salamat, Marco. Hala, sige na. Magpahinga ka na ron. At ako nang gagamot kay Alvin. Sigurado po kayo, Lolo Tarok, kaya niyo na po yan? Oo naman. Sige na. Mabilis lang naman ito eh. Natawas ko na rin siya. Kaya alam ko na madali ko nang mapapababa ang lagnat niya. Kung ganun, sige po, Lolo Tarok. Mauna na po kong magpahinga sa inyo, ha? Napangiti sa akin si Lolo Tarok. Noon din, naglatag ako ng banig at nagpa siyang matulog. Hindi ko na alam kung ano ang sumunod na nangyari dahil tuluyan na akong nakaidlip. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Naabutan kong naglalaga siya ng mga dahon na ipapainom kay Alvin. Nilapitan ko naman ang bata at kinausap kung kumusta ang pakiramdam niya. Kagabi po, nanaginip po ako ng hindi maganda, kuya. O bakit? Ano bang naging panaginip mo? Paano mo naman nasabing hindi maganda? May dubukot raw po sa akin pero hindi naman po klaro yung mukha niya. Sa palagay ko po, isa siyang aswang Pero ang pinagtataka ko lang, hindi naman po nagbabaga mga mata niya. Baka naman dahil yan sa takot mo kagabi, Alvin. Baka pati sa panaginip mo dinala mo yung takot mo na yon. Ewan ko nga po, kuya. Basta parang totoo po kasi. Natatakot nga po ako. Baka kasi magtagumpay yung nilalang na nasa panaginip ko. Baka dukutin nga niya ako Wala kang dapat na ikabahala, Alvin. Katulad nga ng sabi namin, hindi ka namin pababayaan. Sisiw lang yung mga aswang sa amin ni Lolo Tarok Tama na muna yung kwentuhan ninyo, Alvin. Kumain na muna at nang makainom ka nitong herbal na gamot mo. Sige po, Lolo Tarok. Salamat po. O sige na, magpagaling ka't manghuhuli pa tayo ng mga ibon. May bago ka pa namang tirador dyan. Sayang kung hindi mo kaagad magagamit yon. Sige po, kuya. Magpapagaling po ako. Basta, pag magaling na ako, pupunta tayo sa gubat at maninirador ng mga ibon, Oo naman. Kahit pa nga bayawak Kung kaya naman nating ulihin gagawin natin. Napatawa na lang ng bagya sa amin si Lolo Tarok. Ng mga panahong yon, nagpaalam na muna ako kay Lolo Tarok para pumunta sa bukid. Naisipan kong bisitahin ang pananim naming palay para malaman ko kung may mga pesting umaatake roon. Sinabihan naman niya akong mag-iingat at umuwi kagad. Nasa kalagitnaan na ako ng paglalakad ko nang may makasalubong akong isang dayong ali. Magandang umaga. Alam mo ba kung saan nakatira si Tarok? Ang albularyo na kinatatakutan daw ng mga aswang? Ho? Oh, bakit naman ho? Ano ho ba ang kailangan niyo sa kanya? Gusto ko sanang humingi ng tulong. Ipapagumot ko sana ang anak ko. Kilala mo ba siya? Pwede mo bang maituro sa akin kung nasaan ang bahay niya? Oo. Alam ko kung saan ang bahay niya. Sa katunayan nga ho estudyante niya po ako. Doon lang sa dulo ng daang ito, sa tapat po ng puno ng sampalok, doon ang bahay niya. Kung gusto niyo ho, ihatid ko ho kayo doon. Ay, wag na. Nag-abala ka pa. Ako na ang tutunton yon. Ay, ano ba yung pangalan mo? Ako nga pala si Susana. Marco ho, Aling Susana. Yan po ang pangalan ko. Ay, sige na. Magpatuloy ka na sa paglalakad mo at pupuntahan ko muna ang maestro mo. Salamat. At masensya ka na sa abala. Ay, walang anuman ho, Aling Susana. Pinanood ko na muna si Aling Susana habang naglalakad palayo. Nang nakalayo na siya sa amin, nagsimula na rin akong maglakad. Napaisip ako kung bakit parang hindi mapakali ang ali habang kausap niya ako.
lalo na nang mabanggit kong estudyante ako ni Lolo Tarok. Ganun pa man, isinantabi ko yon at nagpatuloy hanggang sa makarating na ako sa palayan. Inalam ko ang sitwasyon ng pananim namin. At nang malaman kong hindi naman yon pinipeste, bumalik na ako sa bahay ni Lolo Tarok. Marco, mukhang nakauwi ka kagad na. Kumusta ang mga palay natin? Maayos naman po ang tubo, Lolo Tarok. Inalam ko lang naman po kung meron mga peste ron. Sa kabutihang palad, wala naman po. Teka, kumusta na po pala si Alvin? Ayun, nandun siya sa kwarto, nagpapahinga. Mabuti na ang pakiramdam niya kasi pinagpapawisan na dahil sa ipinainom ko. Mabuti naman po kung ganun, Lolo. May nagpunta po ba ditong Ali kanina? May nakasalubong po kasi ako. Hinahanap niya po kayo. Kaya itinuro ko kung saan banda yung bahay natin. Wala naman. Baka hindi ako hinahanap niya. Kayo po talaga eh. Nabanggit pa nga po niya sa akin na isa raw po kayo sa mga kinatatakutang albularyong manunugis. Basta, Susana po daw yung pangalan niya. Susana? Teka, wala naman akong kakilala na gano'n ang pangalan ah. Paano kaya niya ako nakilala? Hindi ko na nga po naitanong eh. Parang nagmamadali po kasi siya at parang balisa habang nakikipag-usap sa akin. Hinayaan ko na lang po. Kasi naisip kong baka gusto niya ng agarang tulong mula sa inyo. Pero wala naman nagpunta rito. Ay nako, pabayaan na lang natin yon. Kung ako talagang kailangan niya, lalapit din naman yan sa akin. Sa bagay, may punto rin naman po kayo, Lolo Tarok. Sige na, kumain ka na ron. Hindi ka pa nga nakapag-agahan kanina eh. Pumunta ka na kagad sa bukid. Sige po, Lolo. Medyo nagugutom na nga rin po ako eh. Bago ko dumiretso sa kusina, dumaan muna ako sa kwarto kung saan naroon si Alvin. Napailing na lang ako nang makita kong nakatulog ulit siya. Nagpasya na lang akong pumunta sa kusina para magagahan. Nasa kalagitnaan na ako ng pagkain ko nang lumapit sa akin si Lolo Tarok. Marco, apo, sigurado ka bang may aling nagtanong sa'yo? Opo, Lolo. Basta katamtaman lang po ang taas niya at abot hanggang bewang ang buhok niya. Sino kaya talaga yung aling yon? At anong totoong pakay niya sa atin? Hindi ko nga rin po alam eh. Basta kayo raw po ang kailangan niya. Hindi nga rin po niya nabanggit sa akin kung ano ang tulong na kailangan niya eh. Hindi maganda ang kutob ko sa kanya eh. Parang may iba siyang pakay eh. Mamayang gabi, kailangan natin magbantay sa paligid. Baka siya ang aswang na sumusubaybay sa atin kagabi. Teka, oo nga no. Hindi ko nga po kagad naisip yun ah. Sige po, Lolo. Magbabantay po ako mamayang gabi sa paligid. Kailangan masiguro natin na walang aswang na aatake rito. Nagpatuloy ang kwentuhan namin ni Lolo Tarok hanggang sa makatapos ako sa pagkain. Dahil may mga pasyente nang dumating para magpagamot, nagpasya na lang kaming harapin sila. Naging abala kami sa buong araw. Hindi kasi namin inaasahan na dadagsa ang pasyente namin. Tuluyan na rin gumaling si Alvin noon. Kaya hindi kami gaanong nabahala para sa kanyang kalagayan. Isang gabi, habang nagpapahinga at nagpapatunaw ng kinain, Kuya, bukas po punta tayo sa gubat ha. Ilang araw na rin po kasi mula nung nanirador tayo ron eh. Bakit? Sigurado ka na bang magaling ka na? Wala ka na bang nararamdamang kakaiba po? Wala na po, Lolo Tarok. Sa katunayan nga po parang mas naging masigla pa po ako eh. Pwede na po akong manirador ng ibon sa loob ng gubat. Baka po makatsamba kami ni Kuya. Sigurado po na may pang-ulam na naman tayo. Sige, bukas ng tanghali aalis tayo. Basta uuwi ka agad tayo bago dumilim ang paligid ha. Baka kasi maulit pa yung nangyari nung nakaraan eh. Hindi natin alam ilan ang aswang na umaaligid dito sa atin. Sige po, natatakot na rin po ako na magpaabot ng dilim sa labas eh. Baka po kasi may aswang ang haharang sa atin. Basta, mag-iingat kayong dalawa ha. Huwag kayong mawiwili sa loob ng gubat. Ikaw, Marco, kung po pwede, manguha ka na rin ng panggatong para may gagamitin tayo sa pagluluto. Sige po, Lolo Tarok. Dahil medyo malalim na ang gabi, nagkasundo na kaming matulog sa kwarto.
Pagkalapat pa lang na likod ni Alvin sa banig, agad siyang nakatulog. Ako naman, kahit na anong gawin ko, ay parang pinipigilan mismo ko ng sarili ko. Habang pilit na nagpapaantok, nakiramdam na lang ako sa sarili ko. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng malakas na kalubog sa bubungan namin. Kinutuban ako ng hindi maganda, kaya isinara ko ng mabuti ang bintana. Nagmadali rin akong lumabas sa kwarto para puntahan si Lolo Taruk. Napailing ako nang malaman kong gising na siya at meron ng hawak na itak. Marco, apo, tulog ba si Alvin? Kailangan masiguro natin na hindi siya mapapasok ng aswang eh. Opo, tulog po siya, Lolo Taruk. Huwag po kayo mag-alala. Sinigurado ko po na nakasara ng mabuti yung bintana bago lumabas dito. Mabuti naman kung ganon. Marco, talagang maaasahan ka. Napakawalang hiya naman kasi ng aswang na nandyan sa bubong eh. Halika, lumabas tayo at alamin natin kung meron bang ibubugayan. Sige po, Lolo. Baka si Alvin lang ang pakay niya eh. Kailangan po na hindi yan magtagumpay. Tama ka, Marco. Kung sino man yung aswang na yan, siguradong may masama siyang binabalak. Hindi lang kay Alvin, kung hindi pati sa atin. Ano naman po kaya yung pakay nila sa atin? Wala naman po tayong ginagawang mali sa kanila. Kung meron man, nanggagamot lang naman po tayo ng mga taong nangangailangan ng tulong natin. Pabayaan mo na kung ano man ang naging pagkakasala natin. Mga aswang sila eh. At kahit na saang anggulo natin tingnan, kalaban natin sila at kalaban nila tayo. Sa bagay, may punto po kayo, Lolo Tarok. Mga albularyo po tayo, sila naman mga aswang. Nang makalabas na kami ni Lolo, agad naming inalam kung saan nakapwesto ang aswang. Pareho kaming napakunot noo. Wala naman kaming nakitang nilalang sa bubungan. Ang mas ikinagulat ko ng mga sandaling yon ay nang makita kong may bahagi ng bubong namin ang nasira at may kung anong gumagalaw nun para tuklapin. Umikot pa ako para malaman kung meron ngang nilalang sa atip namin, pero wala talaga akong nakita. Minabuti kong bumalik na lamang sa pwesto ni Lolo Taruk. Hindi ko makita ang aswang sa ibabaw ng bubong. Sigurado na meron siyang tagabulak. Malamang nga po, Lolo Taruk. Umikot na ako pero hindi ko rin po siya nakita. Nasira na po niya yung bubong. At baka gusto niyang makakuha si Alvin. Kung hindi ako nagkakamali, yan ang aswang na nakita ko sa tawas. Baka nga yan din mismo ang aswang na sumunod sa atin habang papauwi tayo eh. Hindi po kaya siya rin po yung aling nakausap ko? Baka aswang po yun at gusto lang niyang makumpirma kung saan tayo nakatira. Malalaman din natin yan, Marco. Sandali, uusal ako ng dasal para mawala ang tagabulag na ginagamit ng aswang. Tingnan natin kung makakapagtago pa siya. Sige po, para makita natin kung saan talaga siya nakapwesto. Sige, Marco. Nakausal na ako ng orasyon ko. Pakiramdaman mo ang paligid at kapag naalaman na niyang wala na siyang tagabulag, matataranta ang aswang na yan. Itinoon ko ang pansin ko sa ibabaw ng bubong. Napalunok ako ng laway nang makita kong isang maitim na nilalang na merong maitim na balat at puno ng balahibo ang katawan. Nagbabaga rin ang mga mata niya at nakabuhaghag ang kanyang buhok. Agad namang itinuro ko yung kay Lolo at napasigaw siya nang makita ang aswang. Napalingon naman sa amin ang nilalang at napangisi. Apo, kumuha ka ng hagdan at akyatin ang babong. Huwag kang matakot sa kanya. Harapin mo siya at patayin. Kapag bumaba siya rito, ako naman ang bahala sa kanya. Sige po, Lolo. Huwag po kayo mag-alala. Hindi po ako natatakot sa kanya. Sandalit kukuha lang po ako ng hagdan para... Teka, lumundag po siya, Lolo Taruk. Doon siya lumapag sa likod bahay, Marco. Tara na! Sige po. Baka makatakas pa yung nilalang na yon. Mauna na po ako. Sige, Marco. Mas mabuti pa nga para madakip natin siya. Pagkasabi doon ni Lolo, patakbo kong pumunta sa likod bahay. Sakto pagkarating ko ron, nakita ko ang aswang na biglang naging anyong aso. Napalingon pa siya at napangisi sa akin. Saka mabilis na tumakbo. Hindi naman ako nag-atubiling habulin siya. Subalit sa kasamaang palad, naging mabilis ang pagkilos niya. Hindi ko na siya naabutan, kaya minabuti kong bumalik na lang sa loob ng bakuran. Naabutan ko si Lolo na gumagawa ng siga, kaya agad kong ibinalita sa kanya ang nangyari. Sinusubukan talaga tayo ng aswang na yun ah.
Kung sino man siya, mahahanap din natin siya at makakaharap. Kung hindi nga lang po sana siya nag-anyong aso, baka po naabutan ko siya eh. Pero parang pamilyar po yung mukha niya sa akin eh. Mukhang tama po ang hinala ko, Lolo Tarok. Ano bang ibig mo sabihin, Marco? Hindi po ako nagkakamali. Base po sa haba ng buhok at hubog ng mukha, siya po si Aling Susana, ang alin na nagtanong sa akin patungkol sa inyo at gustong humingi ng tulong. Kung alam ko lang kung saan siya nakatira hindi sana ako magdadalawang isip na puntahan siya at kumprontahin. Yun nga rin po ang problema eh. Parang dayo lang po siya sa atin. Baka po sa ibang baryo o bayan siya nanggaling, Lolo. Babayaan mo na. Tulungan mo na muna ako rito para makapasok na ulit tayo sa bahay. Palibutan muna natin ang siga ang tirahan natin para lalayo ang aswang. Sige po, Lolo. Kailangan na matiyak na natin na hindi makakabalik ang aswang na yun. Magpasalamat na lang siya at hindi ko siya nadakip. Kung nagkataon, babalatan ko talaga siya ng buhay. Noon din, ako na ang naglagay ng siga sa ibang bahagi ng bakuran. Nang nasindihan ko na ang lahat ng siga, niyaya ko na si Lolo Tarok na pumasok sa loob ng bahay. Saktong pagkapasok namin, nagising din si Alvin at inusisa niya kung ano ang nangyari. Sinugod tayo ng aswang, Apo. Palabang ikaw ang pakay doon. Mabuti na lang at naitaboy namin siya ng Kuya Marco mo. Ibig sabihin po, yun po yung ingay sa bubong natin kanina, Lolo. Oo, Alvin. Yun nga. Kanina ko pa po kasi naririnig yun eh. Kaso, kahit na anong gawin ko po, hindi ako makagalaw. Ramdam ko rin po na parang may humihigo po sa kaluluwa ko. Talagang napakademonyo ng aswang na yon. Malamang, gusto ko talaga niyang biktimahin, Alvin. Ganun po ba yun, Kuya? Natatakot po ako. Baka ano po ang gawin nila sa akin kapag mahuli nila ako eh. Huwag ka matakot, Apo. Nandito kami ni Kuya Marco mo. Hindi namin hahayaan na makalapit sa iyo ang kahit na sinong aswang. Tama si Lolo Tarok. Subukan lang nila. Tatagain ko sila gamit ang itakong ito. Sige na, matulog na tayo. Hindi rin naman na babalik ang aswang na yon dahil sa takot niya. Alvin, Marco, ilipat na muna ninyo yung banig ninyo, ha? Siguraduhin nyo na hindi yung katapat sa butas ng bubong natin. Sige po, Lolo. Bukas po aayusin ko po yung sira ng atip natin. Walang nga talaga yung aswang na yun oh. Hayaan mo. Kung may masama siyang binabala kay Alvin, sigurado na magpapalamig lang yon saka babalik. Kapag pumarito ulit siya, dadakpin natin siya at uusisain. Sige po, Lo. Sige na, magpahinga na tayo. Tumango ko sa sinabi ni Lolo. Minabuti namin ni Alvin na ilipat ang banig namin. Dahil wala kami mapagpupwestuhang malayo sa sirang bahay ng bubong, nagkasundo kami ni Alvin na sa tapat na lang ng bintana maglatag ng banig para makatulog ng mahimbing ang bata at hindi matakot. Ako na ang nagpresentang pumwesto malapit sa bintana. Ipipikit ko na sana ang mga mata ko, pero nagsimulang magsalita si Alvin. Kuya, ano po bang itsura ng mga aswang na yan? Talaga po bang nakakatakot sila? Hindi pa po kasi ako nakakakita kahit isa eh. Oo, nakakatakot sila. Mabalahibo ang buo nilang katawan at nagbabagay yung mga mata nila. Ganun po ba, Kuya Marco? Siguro, kung ako makakakita nun, tatakbo talaga kaagad ako. Ganyan talaga kapag nagpadala ka sa takot mo. Kaya kung ako sa'yo, sanayin mo ng sarili mo na huwag matakot. Gayahin mo kami ni Lolo. Basta, huwag mong ipapakita sa kanila na natatakot ka. Diyan kasi sila mas lalong magiging agresibo eh. Sige po, sa susunod kapag nakaharap ko po ang aswang, yan po ang gagawin ko. Hindi ako matatakot sa kanila. Dapat lang, Alvin. May lolo ka at kuya ng mga albularyo. Dapat silang dapat na matakot sa'yo. Sa bagay po, may punto rin po ang sinasabi nyo. Hayaan po ninyo, kapag may aswang na lumapit sa akin, babanggitin ko po kaagad ang pangalan ninyo para matakot siya. Sige, ganyan nga, Alvin. O sige na, matulog na tayo at mukhang kailangan mo pa ng pahinga. Naudlot yata ang mahimbing mong tulog eh. Sige po, kuya. Mas mabuti pa nga po na matulog na muna tayo. Bukas na lang po tayo magpatuloy ng pagkukwentuhan, ha? Sige, Alvin. Pupunta pa naman tayo sa gubat bukas eh. Sigurado na maraming oras natin para riyan.
Tsaka, huwag mong kalimutang magdasal bago matulog ha. Opo kuya. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko na ang paghilik ni Alvin. Sinikap ko na rin na makatulog at sa kabutihang palad, tuluyan na rin akong nilukob ng antok. Kinabukasan, dahil may mga tao nang nakapila sa labas ng bahay at gustong magpagamot sa amin ni Lolo, bumangon na rin ako para alalayan siya. Nang maubos na namin ang lahat ng mga pasyente, nagpasya kaming kumain na muna. Pagkatapos noon, nagpahinga kami. At nang hindi na gaanong masakit sa balat ang sinag ng araw, nagpaalam kami ni Alvin kay Lolo Taruk. Ay sige, mag-iingat kayong dalawa ron ha. Huwag kayong maghihiwalay ron. Opo, Lolo. Huwag po kayong mag-alala. Ako pong bahala kay Alvin. Hindi ko po siya pababayaan. Ay isa pa pala. Huwag kayong kakausap sa mga taong hindi naman ninyo kilala. Naglipa na mga aswang sa mga kabaryuhan. At baka makasalumuhan nyo sila. Sige po. O Alvin, narinig mo na rin ang sinabi ni Lolo ha. Huwag kang hiwalay sa akin. Tsaka huwag daw tayo makikipag-usap sa mga taong hindi naman natin kilala. Sige po, mag-iingat din po tayo kuya. At saka, uwi kagad. Yan, tama yan Alvin. Kailangan hindi kayo maabutan ng dilim sa daan. Kahit pa na albularyo ang Kuya Marco mo iba pa rin kung nag-iingat kayo. Tuso kasi ang mga aswang at gagawa sila ng paraan para maisahan kayo. Yan din pong iniisip ko, Lolo Taruk. Pero mag-iingat po kami ng gusto ni Alvin. Pagbibigyan ko lang po ang kagustuhan ng batang to. O siya, sige na. Umalis na kayong dalawa. Ingat kayo ha. Sige po Lolo Taruk. Paalam po. Noon din, umalis kami ni Alvin sa bahay. Dala namin ang aming mga tirador at may nakasukbit ding itak sa tagiliran ko. Pagdating namin sa gubat, naghanap agad ng ibong titiradorin si Alvin. Subalit, kahit sinuyod na namin ang buong gubat, wala kaming nakitang ibon na medyo may kalakihan. Ano ba naman to kuya? Para pong sinasadya ng panahon Kababalik nga lang natin dito pero wala pa tayong nahuhuli. Parang katulad lang ng dati. Oo nga Sa palagay ko, merong nauna sa atin dito Tara na, mas mabuti pang umuwi na lang tayo. Wala tayong mapapala sa gubat na ito. Pero pwede po ba na pumunta muna tayo sa bahaging yun? May narinig po kasi akong ingay dun Baka mga ibon po yun nandun. Kung yan ang gusto mo, sige. Basta mabilis lang tayo Kapag wala tayong nakitang kahit na isang ibon, umuwi na kaagad tayo. Sige po kuya, medyo nauuhaw na nga rin po ako Nakalimutan ko po kasi magdala ng tubig. Ako rin Hindi ko na nga yun naisip nung papaalis tayo. O sige na, bilisan na lang natin para makauwi na tayo. Agad na inihanda ni Alvin ang tirador niya. Maingat kaming naglakad papunta sa mas malalim na parte ng gubat. Habang nasa ganoong sitwasyon, nakaramdam ako ng kakaiba. May mga narinig kasi akong ingay ng kulisap na animoy nagbibigay ng babala sa amin. Pagdating namin sa gitna ng gubat, wala na rin kaming nakitang mga ibon. Malansa rin at maalinsangan ng ihip ng hangin. Kaya niyaya ko na si Alvin na umalis ron. Kuya, bakit po parang nagmamadali ka? Matagal pa naman po bago dumilim Mamaya ko na sasabihin sa iyo, Alvin. Ngayon, kailangan natin makaalis sa gubat na ito bago pa man nila tayo mapansin. Hindi ba nauuhaw ka na? Tara na, dumiretso na tayo sa bahay. Sige po, tama po kayo. Nauuhaw na po talaga ako O sige na, bilisan na natin sa paglalakad. Sa susunod, sa ibang gubat naman tayo pumunta. Wala tayong mapapala sa gubat na ito O nga po kuya, sayang lang talaga ang oras natin pagpunta rito. Wala man lang tayong nahuling kahit isang ibon Yan nga rin ang naisip ko Sa ngayon, kailangan makauwi na muna tayo. Babawi tayo sa susunod. Sige po Kuya Marco, sa ibang gubat na lang tayo pumunta. Baka makatsamba pa tayo ron Binilisan na namin ang paglalakad ni Alvin hanggang sa tuluyan na kami makabalik sa bahay. Pagdating namin ron, agad niyang ibinalita ang patungkol sa palpak naming pagpunta sa gubat. Napansin naman ni Lolo na iba ang ekspresyon ng mukha ko, kaya inusisa niya ako. Nagtanong na rin si Alvin kung ano ang rason ng pagmamadali ko, kaya hindi na ako nag-atubiling sabihin ang napansin ko sa loob ng gubat. Nung nandun pa kasi kami sa gitna ng gubat, naging malansa po yung hangin. Tapos,
Nang mapatingala ako sa isang puno, may naaninag akong parang natutulog. Tao lang naman pala eh. Baka siyang mas naunang dumating sa inyo. Kaya, ayun, wala kayong nahuling ibon. Bakit po hindi nyo kagad sinabi sa akin yan, kuya? Hindi ko po nakita yung taong yun eh. Hindi pa kasi ako sigurado eh. Para kasing naglalangis ang balat niya. Hindi ko lang din nakita yung mukha niya. Kasi nakatalikod sa akin na tatayuan namin ni Alvin. Hindi po kaya aswang yun, Kuya Marco? Malamang, Alvin. Kaya tama ang naging pasya ng kuya mo. Baka kapag nagtagal pa kayo ron, nagising ang ibang nilalang na naron at naamoy kayo. Sigurado, pag-iinteresan ka ng mga yon. Ang ipinagtataka ko lang po, sino kaya yon? Saka, kung may pinuno sila, saan naman natin matatagpuan yon? Yan din ang naiisip ko, Marco. Kung medyo mas bumata pa ako ng kaunti, baka sinimulan ko na lang silang tugisin at magpasalamat na lang sila at medyo nalipasan na ako ng panahon. Ano po kaya kung balikan ko yung gubat na yon, Lolo? Si Alvin lang naman po ang iniisip ko kanina eh. Wag na. Baka mapano ka pa ron. Ilang oras na lang naman magiging madilim na ang paligid. Ang mas mabuti natin gawin, mag-ipon pa tayo ng tuyong sanga at saka dahon. Gagawin nating sigayon mamaya. Sige po, tutulong po ako sa inyo, Lolo. Ikaw ang bahala, Alvin. Mas mabuti nga kung ganon para mas madaling matapos ang trabaho. Nagpahinga lang kami ni Alvin. Nang matapos ang pagod namin, naganap kami ng tuyong sanga at dahon. Inipon namin yon at inihanda para sa gagawing siga kapag sumapit na ang dilim. Noon sapat na ang naipon namin mga dahon at sanga. Pumasok na kami sa bahay. Hinintay naming dumilim ang paligid, saka sinilaban ng mga yon. Nung may siga na sa labas ng bahay, nagkasundo kaming tatlo na maghapunan na lamang. Mamaya, Marco, magbantay tayo sa paligid ha. Hindi tayo nakakasiguro. Baka may naiwan kayong amoy sa gubat na yon at masundan kayo ng mga aswang dito. Sige po, Lolo Tarok. Teka, naalala ko lang po, parang katulad ng kay Aling Susana yung hubog ng katawan na nakita ko eh. Mahaba rin po yung buhok nun. Hindi kaya siya talaga yon. Kung siya nakita nyo at siya rin ang aswang na umatake rito, ibig sabihin, babalik pa siya. Yan ang aabangan natin. Sige po, hindi tayo dapat maisahan ng aswang na yon, Lolo Tarok. Bahagya akong nabahala ng mga panahong yon, Kabanong. Pinatulog na lang din namin si Alvin at nagbantay kami ni Lolo Tarok sa paligid. Nung una, wala namang kaming nararamdamang kakaiba ni Lolo. Pero nang medyo naging malalim na ang gabi, nagsimula na kaming makaramdam ng kakaiba. May narinig din kaming mga ingay na parang mga ibong umaaligid sa bahay. Hindi maganda ang kutob ko, Marco. Sa palagay ko, may mga aswang nang maaligid. Anumang oras, posible silang umatake. Kaya nga po pinakikiramdaman ko ang paligid para malaman ko po kung may lalapag na naman sa bubong natin. Mas mabuti siguro kung sa labas na tayo magbabantay. Kailangan makita kagad natin kung meron ng aswang na lalapit dito. Kinakailangan na maprotektahan natin si Alvin laban sa mga demonyong yan. Tama po kayo, Lolo. Hindi dapat makuha ng mga demonyong aswang si Alvin. Alam kong tutulungan tayo ng Diyos para mailayo siya sa mga ganoong nilalang. O tara na, magdala ka ng itak para may pamproteksyon sa mga nilalang na yan. Sige po, Lolo Tarok. Sandali po. Sisiguraduhin ko lang po na nakasara ang bintana sa kwarto. Baka bigla nilang pasukin dito si Alvin eh. Mas mabuti pa nga. Sige na. Nang nalaman kong nakasara ng mabuti ang bintana, lumabas na kami ni Lolo Tarok. Dahil maliwanag ang buwan ng gabing yon, hindi na kami nagdala ng gasera. Pagkababa namin, iginala kagad namin ni Lolo ang paningin namin sa paligid. Napakunot noo pa ako. Dahil kahit may naririnig akong ingay sa himpapawid, wala naman akong nakitang ibon na lumilipad doon. Mukhang gusto tayong isahan ng aswang na yun na. Kanina pa may mga ingay sa paligid pero wala man lang kahit ni isang anino nila. Napansin ko nga rin po, Lolo Tarok Panigurado po na may ginagawa sila para hindi natin sila makita. Teka, hindi po ba ganito rin yung nangyari nung nakaraan?
may ingay po tayong naririnig pero wala naman tayong nakikita. Pagkatapos ng orasyonan niyo po, saka lang natin nalaman na may aswang na palang gustong pasukin ng bahay. Kung ganun uusal ulit ako ng dasal para makita natin kung nasaan ang mga aswang na yan. Maganda ka na lang at baka nasa tabi na pala natin ang nilalang na yon. Sige po, Lolo Tarok. Hawak ko na rin po yung ita ko. Tatagayin ko ang aswang na atake sa atin. O sige, sandali, uusal lang ako ng orasyon. Pagkatapos mag-orasyon ni Lolo, pareho kaming nabahala nang makarinig kami ng kalabog sa loob ng bahay. Nataranta kami kaya patakbo kaming pumasok sa loob. Nang naroon na kami sa loob, napabuntong hininga kaming pareho nang malamang may nahulog lang palang maliit na kahon na marahil ay nasagi ng daga. Nang makita naming mahimbing nang natutulog si Alvin, nakampante kami ni Lolo. Muli kaming lumabas sa bahay para magbantay sa paligid. Mabuti na lang talaga, daga lang yung gumawa ng ingay na yon sa loob. Buong akala ko may aswang nang pumasok sa loob ng bahay. Ako nga rin po, Lolo May naulinigan po kasi akong kaluskos Baka yun nga talaga yung dagang labas-pasok sa bahay natin. Ay nako, pabayaan na lang natin yung daga na yon. Ito na lang natin ang pansin natin sa mga nilalang na umaaligid. Bakit po kaya wala naman tayong nakitang aswang sa paligid, Lolo Tarok? Nakapag-orasyon na kayo, di ba? Yan ka ang pinagtataka ko Baka sinasadya nilang takutin tayo o kung hindi man, baka magagaling lang talaga silang magtago. Sa bagay, pwede rin naman yan, Lolo. Mukhang tahimik na nga rin Wala nang ingay na naririnig natin. Tara na ulit sa loob. Mas mabuti siguro kung magpahinga na rin tayo. Inaantok na rin ako Mas maigi nga po, Lolo. Baka po kasi may magpapagamot sa atin na maaga pang darating Nakakahiya naman kung paghihintay natin sila na matagal. Na mga panahong yon, bumalik kami sa loob ng bahay. Agad naman akong nakaramdam na matinding antok. Kaya nagpatianod ako roon hanggang sa tuluyan na ako makatulog. Kinabukasan, pagkagising ko, nagtaka ako dahil hindi pa rin nakabangon si Alvin. Ilang beses ko siyang niyugyog para magising pero hindi pa rin niya iminumulat ang kanyang mga mata. Napansin kong grabe ang pawis niya, kaya agad kong tinawag si Lolo. Bakit? Ano ba nangyari? Bakit parang taranta ka yata, Marco? Si Alvin po kasi, kanina ko pa ginigising pero hindi pa rin niya minumulat ang mga mata niya Saka po, grabe ang pawis niya Sandali, titingnan ko't baka meron siyang lagnat. Wala naman Pero bakit kakaibang lamig na katawan niya? Parang katawan ng saging Lolo, subukan nga po ninyong pulsuhan si Alvin. Parang iba po ang kutob ko Paano kung... Teka, hindi. Wala siyang pulso. Kung hindi ako nagkakamali pinalitan siya ng aswang. Katawan nga ng saging ito, Alvin. Dinukot nila ang apo ko at pinalitan ang katawan ng saging. Walang iya po sila. Ano na pong gagawin natin ngayon? Saan natin nahanapin ng mga aswang na dumukot kay Alvin? Hindi ako ganun kasigurado pero may duda ako kung sino kumuha sa kanya. Kailangang mailigtas natin si Alvin. Sige po, malaki naman po ang tiwala ko na maililigtas natin siya Kahit na ano pa man ang mangyari, ililigtas natin siya. Hindi natin siya pwedeng pabayaan na lang. Noon din, nag-agahan kami ni Lolo Tarok. Pagkatapos noon, pinadaan namin sa bintana ang katawan ni Alvin. Pareho kaming nanlumo nang makumpirma naming katawan nga ng saging yon. Nang galaiti si Lolo Tarok, kaya nagkanya-kanya kami ng kuha ng itak. Nagkasundo kami na umalis kagad para hanapin si Alvin. Uunahin natin puntahan ng isang baryo rito na sinasabi nilang mga aswang ang nakatira. Aalamin natin kung nandun si Alvin. Sige po, maaga pa naman Mas ligtas po tayo ngayon kasi merong araw. Tama ka, Marco. Makakakilos tayo ng walang gaanong banta mula sa mga aswang. Sige na, bilisan natin ang paglalakad para makarating kaagad tayo ron. Masusunod po, Lolo. Basta kahit na anong mangyari huwag kang makikiinom at makikikain sa mga taga ron. Kahit na mga albularyo tayo, pwede rin tayong isahan ng mga yan. Sa bagay po, nagawa nga po nila tayong isahan nung dukutin nila si Alvin Paano kaya nila nagawa yun? Hindi ako sigurado, Marco. Pero malakas ang kutob ko na kagabi pa lang, napalitan na nila ang katawan ng apo ko. Baka nga ang inakala nating daga aswang na pala.
Kung sino man ang gumawa nun, magbabayad sila. Abay dapat lang. Hindi natin palalampasin ang ginawa nilang ito. Teka po, hindi po kaya may kinalaman si Aling Susana rito? Yung nakita ko siyang nasa ibabaw ng puno, baka nandito lang siya at nagmamatsyag sa paligid. Yan ang hindi natin sigurado. Pero kung sakali man na mabibigo tayo, siya ang hahanapin natin. Kung hindi man siyang totoong tumukot, malaki naman ang tsansa na alam niya kung sino ang nagpasimuno nito. Tama po kayo, Lolo Taruk. Kung kinakailangan pilitin natin siya para sabihin niya kung sino ang aswang na dumukot kay Alvin, gagawin natin. Hindi na namin alam kung ilang oras ang nilakad namin hanggang sa makarating kami sa baryong tinutukoy ni Lolo Taruk. Nang naroon na kami, pinagtinginan kami ng mga tao. Inusisa namin sila kung may alam sila sa pagdurukot kay Alvin at kung saan dinala ang bata. Pero nabigo kaming makakuha ng sagot. Ganun pa man, hindi kami sumuko ni Lolo. Nagtanong pa kami sa ibang taga roon hanggang sa itinuro nila kami sa pinakadulong baryong bayan namin. Ayon sa kanila, doon nakatira ang grupo ng mga mababagsik na aswang na pinamumunuan ni Ka Benito. Pamilyar sa akin ang aswang na yun, Marco. Minsan ko na siyang nakaaway. Hindi ko inaakalang buhay pa pala siya. Talaga po, Lolo Taruk? Kung ganun po, mas madali natin siyang matutuntun at makukumpronta kung sakali. Oo, Marco. Wag lang sanang makarating sa kanya ang patungkol sa paghahanap natin kay Alvin. Baka makapaganda sila eh. Medyo malayo-layo po yung lalakarin natin, Lolo. Baka po kailangan nyo magpahinga. Isa pa po, tubig lang ang dala natin dito eh. Ayos lang ako, Marco. Hindi ko kailangan ng pahinga. May ibubuga pa naman itong tuhod ko sa lakaran eh. Kung kukulangin man ang tubig natin, maghanap na lang tayo mamaya ng ilog na mapagkukunan. Sige po, Lolo. O siya, sige na. Bilisan natin ang paglalakad para makarating tayo ron bago pa man dumilim ang paligid. Sige po. Parang pasado 12:00 na po eh. Natagalan po kasi tayo sa pag-uusisa sa mga tao sa baryong ito. Nagpatuloy kami ni Lolo Taruk. Dahil naging paahon na ang halos lahat ng dinaraanan namin, mas naantala ang aming paglalakad. Ganun pa man, hindi kami tumigil. Ilang beses ko rin kinumbinsi si Lolo Taruk na magpahinga muna pero tumanggi siya. Panandalian kaming nagpahinga sa ibabaw ng burol. Iginala namin ang paningin namin doon hanggang sa may itinuro si Lolo Taruk sa akin. Ayon, may nakikita akong maliit na pamayanan doon. Kung hindi ako nagkakamali yun na ang tinutukoy nilang kuta ni Ka Benito. Ano pong gagawin natin, Lolo Taruk? Susugurin po ba natin yan? Baka po marami sila at malagay po tayo sa alanganin ah. Hindi tayo pupunta ron para sa ibang aswang. Si Ka Benito lang ang pakay natin. Katulad ng aling nakausap mo. Kung hindi siya ang dumukot sa apo ko, baka alam niya kung sino ang kumuha kay Alvin. Sa bagay po, pero kailangan pa rin natin mag-ingat. Baka pagtulungan po tayo ng mga aswang at malagay sa alanganin. Huwag ka mag-alala. Kapag naroon na tayo, sisiguraduhin ko na hindi sila gaanong makakapalag sa atin. O orasyonan ko silang lahat. Sige po, Lolo Taruk. Mas mabuti pa nga po yan. Hindi pa po kasi tayo kumakain eh. Baka kung kukulangin yung lakas natin kung kakalabanin natin sila. Sige lang. Basta maging alerto ka lang. Mga aswang sila at hindi dapat tayo magtiwala sa kanila. Opo, Lolo Taruk. Medyo nag-alangan akong tumuloy sa pagpunta sa nakita naming kabahayan ni Lolo Taruk. Subalit dahil malapit nang dumilim ang paligid, mas nangamba ako para sa kaligtasan namin ni Lolo at maging ni Alvin. Dumiretso kami roon ni Lolo Taruk hanggang sa malapit na kami sa naturang pamayanan. Saglit din kaming tumigil para makapagbigay ng paalala sa akin si Lolo. Kapag nandun na tayo, huwag ka masyadong titingin sa mga mata-mata nila ha. Iisipin kasi nila na gusto natin silang labanan. Ayaw nila ng ganon. Sige po, Lolo Taruk. Iiwasan ko po ang paningin ko sa mga mata nila. Kahit na mauorasyonan ko sila, hindi tayo dapat na makampante. May mga aswang na kayang tiisin ng bisa ng orasyon at magiging baliwala lang yun sa kanila. Ano po yung posibleng mangyari kapag ganon, Lolo Taruk? Kapag nakita ng ibang nilalang ang iba nilang kasama na manlalaban sa atin, sigurado na mawawala rin ang bisa ng orasyon sa mga yon. At makikipaglaban din po sila sa atin. Tama ka riyan, Apo. Kaya kailangan pa rin nating ihanda ang sarili natin.
sa posibleng mangyari. Napabuntong hininga ako sa sinabi ni Lolo Tarok. Noon din, nagpatuloy kami sa paglalakad. Alam ko na nagawa ng mag-orasyon ni Lolo, kaya kahit papaano, naging kampante ako. Nang makapasok na kami sa pamayanang yon, nagtaka kami kung bakit walang mga tao ron. Bakit po kaya parang inabandona ang komunidad na ito, Lolo? May mga bahay nga, pero parang sira-sira naman. Nakasarili at napakatahimik dito. Hindi ko alam, Marco. Pero ibang pakiramdam ko rito eh. Malakas ang kutob ko na ito na yung hinahanap natin. Ano pong gagawin natin dito? Mukha naman pong tayo lang ang nandito. Hindi ako naniniwala. Kahit na wala tayong nakikita ngayon, alam ko na maya-maya lang lalabas din sila. Magaling magtago mga aswang kapag may araw at hindi sila makakatiis na hindi lumabas kapag madilim na ang paligid. Kung ganun po, kailangan natin makaharap si Cabinito bago pa man bumalik dito ang ibang aswang. Teka, may naririnig akong ingay sa banda ron ah. Hindi lang ako sigurado pero parang yan na yung hinahanap natin. Lapitan po natin yon para makumpirma, Lolo. Sige, tayo na. Kung tama ang hinala natin, yan na si Cabinito. Baka nauna siyang nagpunta rito kaysa sa iba niyang alagad. Ihanda mo lang ang itak mo ha. Hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari. Sige po, Lolo Tarok. Nilapitan namin ni Lolo Tarok ang bahagi kung saan namin narinig ang ingay. Pagdating namin doon, napulunok ako ng laway nang tumambad sa amin ng isang lalaking nagbabaga mga mata. Napansin kong hindi siya nagulat sa presensya namin, kaya naisip kong alam niyang naroon kami. Marahang humakbang si Lolo Tarok palapit sa lalaki. Iginala ko naman ang paningin ko sa paligid para siguraduhin walang ibang nilalang na aatake sa amin. Kahit na matagal kitang hindi nakaharap, natatandaan ko pa rin ang amoy mo, Tarok. Mabuti naman at hindi mo pa rin ako nakakalimutan. Sa bagay, sino ba naman ang makakalimot sa isang albularyo na munti ka nang makapatay sa'yo? Kung hindi ka lang ako nalagay sa alanganin, baka naging alikabok ka na nga eh. At ano naman ang pakay nyo rito? Bakit ang lakas ng loob niyang pumunta sa kuta namin? Alam ko na naging pinuno ka na ng mga aswang dito. Alam ko na isa rin kayo sa mga nambibiktima sa mga kabaryuhan. Bilang isang aswang na merong galit sa akin, malaki ang tsansa na ikaw ang nagpadukot sa apo ko. Sino nga pong tinutukoy mo? Hindi ko inakala na meron ka palang apo, Tarok. Ang tanong ko ang sagutin mo. Saan nyo dinala si Alvin? Ano ang pakay nyo sa kanya? Bakit nyo siya dinukot? Unang-una, wala akong pakialam kung sino man ang apong tinutukoy mo. Ano naman ang mapapala ko sa apo mo? Hindi ko ikakadagdag ng kapangyarihan yan. Ikalawa, akala mo ba hindi ko alam ang patungkol sa batang yon? Kahit na matagal na tayong hindi nagkaharap, may mga mata at tenga ko sa paligid. Kung ganon, ikaw nagpadala kay Susana. May nakausap na isang ali itong estudyante ko eh. At nakita rin niya ang ali sa gubat. Anong koneksyon mo sa kanya? Hindi ko kilala ang aling tinutukoy mo. Baka inililis mo ang usapan natin. Ang akala ko ba, gusto mong malaman kung nasaan ang apu-apuhan mo? Hindi kilala. Talaga lang Sa oras na malaman kung magkasabwat kayo, tutugisin namin hanggang sa ikapitong henerasyon niya. Kung makapagsalita ka, Tarok, para kang immortal Matanda ka na at malapit ng mamatay. Hahakbang na sana ako palapit kay Lolo Tarok nang bigla kong nakarinig ng mga angil. Sinipat ko ang buong paligid at napalunok ako ng laway ko nang makita ko ang maraming tao na nandun at nagbabaga ang kanilang mga mata. Alam ko na mga aswang yun at posibleng mga tauhan sila ni Cabinito. Napangisi ang aswang at malumanay na nagsalita na animoy may kung anong binabalak. Isang utos ko lang sa mga yan. Tapos kayong dalawa. Ngayon, kung mahal pa ninyo ang mga buhay ninyo, umalis na kayo rito. Pabayaan nyo kami at huwag nang guluhin. Hindi maaari. Kailangan ko munang mabawi mula sa inyo ang apo ko. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko kasama si Alvin. Wala nga akong alam sa sinasabi nyo. Hindi ko siya dinukot. Kung meron bang dumukot sa kanya, hindi ba't ikaw yon? Anong pinagsasasabi mo? Ang hilig mo talagang mag-list na kwento, Benito.
Sa bagay, simula pa noon ganyan ka na talaga, hindi ba? Hindi ko inililihis ang kwento. Pinapaalala ko lang sa'yo kung ano ang totoo. Hindi ba tumahimik ka? Hindi ko kailangan ng mga baluktot ng kwento. Ibalik niyo ang apo ko! Hindi ko inaasahang mabilisang nakapunta si Lolo Tarok sa likuran ng aswang. Agad niya itong sinakal at pinigilan para hindi makagalaw. Napasigaw si Kabinito at inutusan niya ang mga alagad niyang sugurin kami ni Lolo. Napahawak naman ako ng maigpit sa itak ko at tumakbang ako palapit kay Lolo at Kabinito. Lolo, anong gagawin natin? Mukhang mapapalaban talaga tayo sa kanila. Huwag kang manghinaan ng loob, Marco. Makakaya natin sila. Hawakan natin ang pinuno nila at isang maling galaw lang ng mga nilalang na yan dadanak sa lupa ang dugo ni Benita. Sa palagay ba ninyo, matatakot niyo ako? Hindi! Utusan ko man sila o hindi, gagalaw sila para protektahan ako. At kung iniisip nyo na makakagamit kayo ng orasyon, nagkakamali kayo! At bakit? Paano ka man nakasisigurong walang silbi ang mga orasyon namin? Matagal ko nang nalaman kung paano magsawalang bisa ng mga orasyon. At ginamit ko yon para walang kahit na sino mang albularyo makakakontrol sa amin. Wala ngang albularyo makakakontrol sa inyo gamit ang orasyon. Pero makakaya ko ng kontrolin ng mga alagad mo kapag buhay na ang nakataya. Hindi ako natatakot mamatay. Kayo, alam kong kinatatakutan nyo ang kamatayan. Hala mga kasama, paligiran nyo ang dalawang ito. Kalabanin ninyo. Pero, huwag niyong papatayin. Ako ang kikitil sa buhay nila. Nabahala ko nang biglang lumundag ang mga aswang para sugurin kami. Inutusan naman ako ni Lolo Tarok na harapin ang mga aswang na yon at sisiguraduhin niyang hindi makakatakas si Benito. Napatungo na lang ako sa kanya. At kahit na medyo nag-aalangan ako, nilabanan ko pa rin ang mga nilalang na yon. Sige Marco, gamitin mo ang itinuro ko sa iyo. Huwag ka magpapatalo sa mga aswang na yan. Mag-isa lang yung alaga mo. Samantalang mahigit sa 20 aswang na kakalabanin niya. Alam ko makakaya niya mga mahihinang uri ng aswang na katulad ninyo. Masdan mo kung paano niya ilagan at tagayin ng mga kasamahan mo, Benito. Sige, tingnan natin kapag ako nang kaharap niya. Kahit na matalo niya ang lahat ng mga kasamahan ko, alam ko na hindi niya ako kayang talunin. Puro ka salita. Ako ang kalabanin mo. At nang matapos na ang gulong nasimulan natin dati, total hindi mo rin naman sasabihin sa akin kung nasa na nga po ko Gusto ko yung naisip mo. Napaangil si Kabinito nang matapos siyang magwika. Nang akmang magpupumiglas sana siya kay Lolo Tarok, bigla siyang pinalo ni Lolo sa ulo. Dahil hawakan lang ng itak ang ginamit ni Lolo Tarok. At bigla niyang ginawa yon, nawalan ng malay si Kabinito. Nakita ng mga aswang na kalaban ko ang nangyari, kaya mas naging agresibo sila. Agad namang lumapit sa akin si Lolo Tarok para tulungan ako. Marco, kailangan maubos natin ang mga aswang na ito. Kapag hinayaan natin sila mabuhay hindi nila tayo tatantanan. Tama po kayo, Lolo. Ano pong gagawin natin? Hindi po alam ni Kabinito kung nasan si Alvin. Hindi ako naniniwalang wala siyang alam. Kailangan maubos natin ang mga aswang na alagad niya bago siya magising ulit. Kapag bumalik na ang ulirat niya, wala na siya kawala sa atin. Aamin siya tituturo niya kung nasaan si Alvin. Bakit pong sabi ng aswang na yan? Kayo po daw dumukot kay Alvin. Huwag mong pakinggan ang aswang na yon. Sinusubukan lang niyang ilihis ang kwento para linlangin tayo. Dinukot nila ang apo ko at yun ang totoo. Sige na, mamaya na tayo magkwentuhan. Talunin muna natin ang mga aswang na ito. Napatango na lang ako sa sinabi ni Lolo Tarok. Noon din, itinuon ko ang buong pansin ko sa mga aswang. Nilabanan namin sila ni Lolo hanggang sa unti-unti namin silang napabagsak. Sakto ring napatay namin ang huling alagad ni Kabinito nang marinig namin siyang napaungol. Apo, mukhang nagigising na ang pinuno nila. Halika, lapitan natin siya at kumprontahin. Hindi ako naniniwala na wala siyang alam Sige po, Lolo. Parang gising na nga po siya. Hoy, aswang! Gising ka na ba? Huwag kang magtulog-tulogan dyan. Alam namin na gising ka na. Inubos na namin ang mga kasama mo at mag-isa ka na lang. Hoy, Benita! Gising ka na. Sabihin mo sa akin kung saan nyo dinala si Alvin. Nang mapaungol ulit si Kabinito, sinipa siya ni Lolo sa tiyan.
Agad namang iminulat ng aswang ang mga mata niya kaya napaangil. Nang makita kong gusto niyang atakin si Lolo, humakbang na rin ako palapit sa kanya at inambahan siyang tatagain. Nandilat ang mga mata ni Cabinito kaya naisip ko na nagawa ko siyang sindakin. Ngayon, wala ka na magagawa kung hindi ang umabin. Sabihin mo sa amin kung saan mo dinala si Alvin. Sino kasabot mo sa pagdukot sa kanya? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Hindi ko dinukot ang batang yon. Wala akong alam sa pinagsasabi mo. Kung talagang hindi mo dinukot si Alvin, sabihin mo sa amin kung sino ang dumukot sa kanya. At ano ang pakay niya sa pagkuha sa apo ko? At ano naman ang mapapala ko kapag sinabi ko sa iyo yon? Alam kong wala eh. Kaya kung gugustuhin kong tumakas dito, ay magagawa ko naman. Talaga lang Subukan mo nga. Alam mo sa sarili mo na hindi ka na makakatakas, Benito. Wala kang pagpipilian kung hindi ang magpatianod sa gusto namin. Sige, mamili ka. Magmamatigas ka at hindi makikipagtulungan sa amin? O susunugin namin ng buhay si Aling Susana? Sige, pumili ka. Anong ginawa niyo sa kanya? Nasaan siya? Kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, magbabayad kayo. At bakit bigla ka nag-alala? Ang buong akala namin wala kang koneksyon sa kanya. Kano-ano mo ba siya, ha? Magsalita ka, aswang. Sinabi na namin sa iyo kung patuloy ka magmamatigas, susunugin namin siya ng buhay. O na, sige na. Magsasalita na ako. Asawa ko si Susana. Pero hindi na siya umuwi rito. Matagal na. At bakit naman? Ano bang dahilan kung bakit siya umalis dito? Wala ka na ron, Tarok. Ngayon, kung gusto niyong malaman kung nasaan nagkukuta ang aswang na dumukot sa bata, kung pwede kong maituro yun sa inyo. Pero sa isang kondisyon. At ano naman yon? Huwag niyong sasaktan ang asawa ko. Siya na lang ang meron ako. At ayaw ko siyang mapahamak. Sige na, sasama ko kayo papunta sa kuta ni Supremo Abad. Pagkawikan ni Cabinito noon, agad siyang napangisi. Nakita kong natigilan si Lolo Taruk, kaya nagtaka ako. Sa halip na magtanong sa kanya, nanahimik na lang ako. Hinayaan naming makabangon ng aswang at nang makatayo na siya, hinawakan siya ng mahigpit ni Lolo sa braso. Binantaan na rin niya ang aswang na kapag susubukan itong tumakas, tatagay niya ito at hindi nabubuhayin pa. Nangako naman ang aswang na hindi siya tatakas at dadalhin niya kami sa kuta ni na Supremo Abad. Siguraduhin mong dadalhin mo kami sa kuta ng aswang na yan, ha? Sa oras na hindi pala siyang kumuha kay Alvin at malalaman namin na niloloko mo lang kami, isasabay ka talaga namin sa pagkamatay ni Susana. Subukan niyo lang saktan ang asawa ko. Kahit kaluluwa niyo, hindi ko kayo mapapatawad. Gagawin ko ang lahat para makapagiganti sa inyo. Sige na, dumiretso na tayo ng lakad at nang makarating kagad tayo ron. Hindi tayo dapat nag-aaksaya ng oras. Kaligtasan ng apo ko nakataya. Lolo, iba pong pakiramdam ko Parang may mga matang nakasunod sa atin. Kung hindi ako nagkakamali, may ibang aswang na nakasubaybay sa inyo. Baka mga alagad na ni Supremo Abad yan. Ha! Lagot kayong dalawa! At sa palagay mo, matatakot mo kami ni Lolo? Nagkakamali ka. Babawiin namin si Alvin at nakahanda kaming pumatay ng bombaryo ng aswang para sa misyong yan. Tama ka po ka. Kahit na ilang Supremo Abad pa makakaharap namin, hindi kami masisindak. Kayong mga aswang ang dapat na matakot sa amin. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino ka ng matapang, ha? Tanda, anong akala mo? Hindi ko alam na minsan mo na rin nakasagupa ang aswang na yon? At may isa pa akong alam na ikaw gugulat ang estudyante mo kung sakali. At ano naman yan, aswang? Huwag mo siyang pakinggan, Marco. Gusto lang niyang maantala ang paglalakad natin. Hala, Benito! Bilisan mo ang paglalakad at nang makarating na tayo sa pinagkukutaan ni Supremo Abad. Napatawa si Cabinito dahil sa sinabi ni Lolo. Magsasalita pa sana siya ngunit inambahan siya ni Lolo Taruk na tatagain. Magmula noon, naging tahimik kaming tatlo habang naglalakad. Dahil sa liwanag ng bilog na buwan, naging madali sa amin ang pagtuntun sa daan. Hindi ko na alam kung ilang oras ang naging paglalakad namin. Kalaunan, nakarating kami sa labas ng isang gubat. Diyan sa loob ng gubat, nandyan ang kuta ni Supremo Abad.
Kayong dalawa na ang bahalang kumalaban sa kanya. Labas na ako riyan. Hindi. Sasama ka, tutulong sa amin ni Marco. Sige, huwag kang tumulong sa amin. Sisiguraduhin namin ito ng huling gabi ba? Sige. Papayag na ako na makipagtulungan sa inyo. Pero sabihin na muna nyo sa akin kung saan nyo dinala si Susana. Kailangan makasiguro ako na ligtas siya. Magiging ligtas lang siya kapag nailigtas na rin natin si Alvin. Ngayon, kailangan nating dumiretso sa kuta ni Supremo Abad. O sige, tara na. May isa pa pala akong gustong hilingin sa inyo ha. Kapag nandun na tayo sa loob ng gubat, gusto kong pakawalan nyo na ako at hayaang makakilos. At paano naman kami makakasiguro na hindi mo kami tatraydorin, aswang? Kapag pinakawalan ka namin, pwede ka makipagtulungan sa Supremo ng mga aswang para mapatay kami. Simple lang. Sabihin na lang natin na gusto kong ako na ang maging Supremo. Mangyayari lamang yan kung patay na si Abad. Nagkasundo kami sa mga naging kondisyon ni Kabinito. Pagpasok namin sa gubat, pinakawalan namin siya. Pinakiramdaman ko rin ang galaw ng aswang. At naisip na tatagiin ko siya kapag susubukan niyang tumakas. Sinundan namin si Kabinito hanggang sa sumenya siya sa amin ni Lolo na huminto na muna kami. Sandali, may naaninag akong gumagalaw sa hindi kalayuan. Malamang mga tauhan niya ni Supremo Abad. Huwag tayong maging padalos-dalos. Sige, pakiramdaman na muna natin ang galaw nila at kapag malapit na sila, saka natin susugurin. Huwag na, ipaubayan na lang ninyo sa akin ang mga yan. Mas magiging madali ang pag-usad natin kung iisa lang ang iisipin nilang kalaban nila. Kung ganon, sige. Pero hihintayin ka naming matalo mga nilalang na yan. Baka iisaan mo kami kapag malayo ka sa amin eh. Kayong bahala. Basta wag na muna kayong lalabas. Papalapit na sila rito. Nakikita ko na ang nagbabagang mata nila. Sige na, Benito. Ikaw na ang bahalang humarap sa kanila. Napatango si Kabinito kay Lolo. Noon din, tumakbo siya para salubungin ng mga aswang. Nang makita kong 5 ang mga nilalang na rumoronda, medyo nabahala ako. Subalit, nang makita ko kung gaano kaliksi kung gumalaw si Kabinito, naging kampante ako matatalo niya ang mga aswang na yon. Kailangang hindi malaman ni Benito na hindi natin hawak ang asawa niya. Kung malalaman niya, baka traidorin niya tayo. Yan din ang iniisip ko, Lolo, pero malakas ang kutob ko na may kinalaman talaga si Aling Susana sa pagkawala ni Alvin eh. Baka nga po, siya yung madalas na nananalasa sa baryo natin. Kung nasan man siya, itutulad natin siya kay Benito. Papatayin natin siya para wala nang maging problema. Eh ano na po ang plano niyo, Lolo? Pagsasabungin po ba muna natin ang 2 aswang? Sina Kabinito at Supremo Abad? Pwede rin. Uhaw si Benito sa kapangyarihan. At yan ang gagamitin natin para makontrol siya. At kung sino man sa kanila ang matitirang buhay, siya ang kakalabanin natin. Sige po. Habang nag-aaway sila, hahanapin po natin si Alvin at ililigtas. Ang malaking palaisipan lang po sa akin ay kung bakit dinukot siya ng mga aswang. Inosente ang batang yun eh. Ano naman ang alam niya at magiging kasalanan sa mga nilalang na yan? Hindi ko rin alam. At wala na akong balak na alamin pa. Ang taging nasa isipan ko ngayon ay ang kaligtasan ng apo ko. Hindi ko siya hahayaang magamit ng mga aswang para sa pansariling interes nila. Teka, nasaan na po kaya si Kabinito? Mukhang naisan po tayo, Lolo ha. Patay na yung mga aswang na nakalaban niya oh. Pero bigla siyang nawala. Ako bang hinahanap niyo? Nandito ako sa likuran niyo. Pareho kaming nagulat ni Lolo nang makita si Kabinito na mabalasik na nakatitig sa amin. Naglalaway siya at nakahandang umatake. Kinutuban ako ng hindi maganda sa naging kilos niyang yon, kaya inihanda ko ng itak na hawak ko. Agad naman siyang pinuri ni Lolo sa pagpatay niya sa mga aswang. Pero hindi nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Kabinito. Alam ko na may masamang binabalak siya sa amin, kaya kinalabit ko na si Lolo Taruk. Kalmado naman siyang humakbang palapit sa aswang. Kung ano man ang iniisip mo laban sa amin, mas mabuti nang huwag mo nang ituloy. Pinagkatiwalaan ka namin sa pag-atake sa mga aswang, kaya hindi ka dapat mag-traidor sa amin. At bakit? Sino ba kayo para huwag traidorin? Kahit na sino ay pwedeng maging traidor. Kayo, ako, at kahit ang asawa ko. Paano naman ninyo masasabi na hindi siya magtatraidor sa akin, ha? Alam namin na hindi siya magtatraidor.
Nang dakpin namin siya, isinisigaw niya ang pangalan mo. Alam namin na wala siyang ibang inaasahan kundi ikaw. Subukan niyo lang isahan ako. Kahit na mga albularyo kayo at manunugis, hindi ako matatakot sa inyo. Wala rin naman kaming balak na isahan ka. Ang gusto lang namin ay mabawi si Alvin. Pinalitan siya ng katawan ng saging at yun ang kailangan nilang pagbayaran. Tama ka riyan, Marco. Kaya ikaw, Benito, mamili ka. Lalabanan mo ba kami o makikipagtulungan ka sa amin? Natigilan si Cabinito. Nakita kong naging kalmado rin ang mukha niya kaya nakampante akong hindi na siya susugod at magtatraidor sa amin. Lalapitan na sana namin si Cabinito para yayaing magpatuloy pero naggulat kami nang bigla siyang napaangil. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, sumugod siya kay Lolo Taruk at nagsimula silang makipagpambuno sa isa't isa. Kalaunan, pareho silang nabuwal sa lupa. Habang nasa ganong sitwasyon, hindi na nila naiwasang magpalitan ng mga maaanghang na salita. Akala mo ba hindi ko alam? Gagamitin lang ninyo ako para mapadali ang plano nyo. At pagkatapos papatayin nyo din ako. Diyan ka nagkakamali. Kapag tinulungan mo kaming mapatay ang supremo ng mga aswang at mabawi si Alvin, pababayaan ka na naming mabuhay. Pero ano ang kondisyon? Hindi ako kakain ng karne ng tao. Hindi maaari. Diyan ako kumukuha ng lakas ko. Magkamatayan ako magkakamatayan. At paano naman ang asawa mo? Ipapaubaya mo na lang ba siya sa amin? Papatay na lang ba namin siya? Alam kong hindi niyo magagawa yan. Nandito kayo at kung saan man ninyo na iniwan si Susan, sigurado na matatagalan pa bago kayo makapunta ron. Sigurado nga, matatagalan kami. Pero hindi ibig sabihin nun na magiging ligtas na siya. Ngayon kinakalaban mo na kami. Alam mo na kung ano magiging kapalaran niya. Anong binabalak niyong laban sa kanya? Huwag kayong magkakamaling saktan siya. Sige na! Hindi na ako malalaban sa inyo. Hindi na ako magtatraidor. Basta huwag niyo lang sasaktan si Susana. Sinubukan mo ng manlaban sa amin. At alam ko na kapag pinagkatiwalaan ka pa namin, tatraidorin mo lang kami ulit. Hindi na. Basta huwag niyo lang sasaktan ang asawa ko. Siya na lang ang natitira sa akin. Maawa kayo sa akin. O sige. Total nasimulan mo ng kalabanin ng mga kauri mo. Sige na. Hahayaan kitang mabuhay at hindi namin sasaktan si Susana. Iniwan namin siya sa mga kasama kong albularyo. Kapag hindi kami nakabalik ng buhay, sigurado na kung ano ang kakahinatnan ni Susana. Kaya huwag ka makakamali sa ikalawang pagkakataon dahil papatayin ka namin at isusunod namin ang asawa mo. Hindi ko alam kung anong totoong pinaplano ni Lolo Taruk noon. Ganun pa man, dahil may tiwala ako sa mga desisyon niya, hindi ko na siya inusisa pa. Tumayo si Cabinito at agad akong napayuko. Inalalayan ko na rin si Lolo at nang makatayo na rin siya, nagpa siya kaming magpatuloy sa paglalakad. Tahimik naming tinunto ng kuta ni Supremo Abad hanggang sa may narinig kaming mga ingay sa hindi kalayuan. Mukhang yan na nga ang kuta ng mga aswang na dumukot kay Alvin ah. Ano sa palagay mo, Benito? Tama kayo. Yan nga ang pinagkukutaan niya na Supremo Abad. Kung totoong nandyan ang bata, alam ko na hindi naman nila magagawang saktan yon, hindi ba? Yan ang hindi ako sigurado. Dinukot nila ang apo ko. At kung ano man ang motibo nila, siguradong madadamay siya kung hindi ko siya maililigtas. Kung ganon, sige. Tulungan na muna ninyo akong harapin ang mga tauhan ni Supremo Abad. Kapag wala na sila at ang pinuno na lang nila ang natitira, pwedeng iwan na lang ninyo kami. At bakit naman? May iba ka ba bang binabalak? Huwag ka magkakamali. Hawak namin nga ang asawa mo. Lolo, kailangan po natin masiguro na ligtas si Alvin. Baka kung ano nang ginagawa nila sa batang yun. Huwag ka mag-alala. Alam ko na kahit na dinukot nila ang bata, hindi nila magagawang saktan yon. Kahit na ilang dekada pang dumaan, ang dugong nananalaytay sa kanya'y mamaya na tayo mag-usap. Mas kailangan nating iligtas si Alvin at patayin ang mga aswang na narito. Sige po. Kapag po may pagkakataon po ako, ililigtas ko si Alvin. Hindi ako papayag na maging biyag siya ng mga aswang na yun. At ano ang gusto ninyo? Bakit kasi hindi pa ninyo tanggapin ng totoo? Ano ba naman kayo? Saka na tayo mag-usap. Kailangan na natin kumilos ngayon. Napatango ko sa sinabi ni Lolo. Noon din, naunang naglakad si Cabinito. Kami naman ni Lolo na natili sa likuran niya habang nagmamatsyag sa paligid.
Mas lumapit kami sa bahagi kung saan namin naririnig ang ingay hanggang sa makita namin ang ilang kubong naroon. Nung una, wala akong napansing kakaiba. Pero habang tumatagal ang pagtitig ko ron, may naaninag akong mga nilalang na nakapwesto sa bawat bahagi. Noong mga sandaling yon, napahinto si Kabinito at napalingon siya sa amin. May mga aswang na nakapwesto sa bawat dako. Sigurado na sila ang mga bantay ng kuta. Mahirapan tayong pumasok dyan. Sige, ganito. Hanapin mo si Supremo Abad. At kami naman ang bahalang kumalaban sa mga aswang na yan. Marami sila eh. Baka malagay ka lang sa alanganin at masira pa ang plano natin. Sige, kapag nakita ko si Supremo Abad at papatay ko siya, sigurado na ako ang ituturing na Supremo. Tara na! Kailangan matapos na kagad natin ito. Sige, 2 ang pakay natin at pareho rin tayo ang magiging panalo. Lolo, saan kaya nila ikinulong si Alvin? Mukhang iilang kubo lang naman ang nandyan Sigurado ako na isa sa mga kubong yan. Kung hindi man, baka sa silong. Kailangan lang natin maging maingat sa mga galawan natin. Isang maling galaw, mabubulilyaso ang plano natin. Tama po kayo, Lolo. Ay tara na, kailangan na maging sorpresa sa kanila ang pagdating natin. Kailangan na hindi sila nakapaghanda. Ng mga panahong yon, Kabanong, nagpatuloy kami sa paglapit sa kuta ng mga aswang. Na makapasok na kami, may isang nilalang na nakapansin sa amin. Sisigaw sana siya para abisuhan ng mga kasama niya, pero mabilis siyang inatake ni Kabinito. Dahil sa ginawa ng aswang, napansin kami ng iba pang mga kasama nila. Napaangin sila at taganda sa pagsugod sa kinaroroonan namin ni Lolo. Mukhang marami po talaga mga aswang na yan Sigurado po na mahihirapan tayo, Lolo. Magkabataranta, kailangan maging buo ang loob mo. Gayahin mo si Benito. Kahit na mag-isa lang siya, sumusugod pa rin siya sa mga kauri niya. Tignan mo, baliwala lang sa kanya kahit na pinagtutulungan siya. Oo nga po, Lolo. Saka, tingnan niyo po, nakangisi sa atin ng ibang aswang. Sigurado na ilang sandali lang. Apa, yan tabang itakbo. Papalapit na rin ang mga aswang na nakabantay sa paligid. Sigurado na hindi lang silang mga aswang na narito sa lugar na ito. Sige po, Lolo. Lalabanan po natin sila para mabawasan ng mga demonyong ito sa mundo. Hindi nila tayo kakayanin. Tama ka pa. Kapag nagtulungan tayo, mahirapan ang mga aswang na yan. Hindi sila makakaisa sa atin. Sige po. Kapag napatay na natin ang mga yan, hahanapin ko po muna si Alvin at dadalhin sa ligtas na lugar. Sige pa. Mas mabuti ang naiisip mo. Ako naman, tutulungan ko muna si Benito para kapag naubos na ang nilalang na ito, makakaharap namin si Supremo Abad. Hindi na ako napagsalita pa dahil nakalapit na sa amin ang mga aswang. Ang kada aswang na sumusubok na sumunggab sa akin ay tinataga ko. Wala akong naging pakialam kung saan sila masusugatan dahil ang naiisip ko ay mauubos sa mga yon. Kalaunan, nagawa naming mapatay ni Lolo ang mga aswang na umatake sa amin. Noon din, ibinaling namin ang pansin namin kay Kabinito at nakita kong pinagtutulungan siya ng mga aswang. Dahil doon, sinabihan ko si Lolo na tulungan namin siya. Kalaunan, nagawa na rin naming patayin ng mga aswang na umaatake sa kanya. Maraming salamat sa inyong dalawa. Ang buong akala ko ay pababayaan lang ninyo akong patayin ng mga nilalang na ito Hindi po. Meron tayong usapan. At isa pa, hindi pa natin natatagpuan si Supremo Abad. Kailangan mapatay natin siya. Teka, wala na rin naman sigurong ibang aswang na narito, ano? Diyan kayo nagkakamali. May iba pa ako nararamdamang presensya rito. Hindi ako maaaring magkamali. Mga aswang din ang mga yon. Nasaan kaya sila? Bakit wala sila rito? Hindi kaya alam nila ang pagdating natin kaya nakapagtago sila? Hindi ko alam. Pero kung totoo man ang hinala ninyo, sigurado na nandito lang din naman sila sa loob ng gubat. Hindi sila lalayo sa kanilang teritoryo. Sa bagay, may punto ka rin naman dyan. Lolo, Kabinito, total, wala pa namang aswang. Mas mainam siguro kung hahanapin ko muna at ililigtas si Alvin. Baka nasa hindi magandang sitwasyon siya Ay mas mabuti pa nga. Para hindi tayo gaanong magkaksaya ng oras dito. Kapag merong aswang na umatake, kami nang bahala ni Benito. Basta siguraduhin mo lang na may liligtas mo si Alvin at walang masamang mangyayari sa inyo. Sige po, Lolo. Titiyakin ko po na walang masamang mangyayari sa amin ni Alvin.
Ako pong bahala. O sige na, hanapin mo na siya bago pa man dumating ang ibang aswang dito. Huwag ka magpapakita. Dumaan ka lang sa gilid para hindi ka madaling mapansin. Kapag kailangan mo ng tulong namin, sumigaw ka kagad. Sige po, maraming salamat po. Nang medyo nakalayo na ako sa pwesto nila Lolo, napatingala ako sa ibabaw ng mga punong kahoy. Napalunok ako ng laway. At agad na lumakas ang tibok ng puso ko nang makita ang mga nagbabagang mga mata na nakamasid sa mga nangyayari. Alam ko na mga aswang ang mga yon, pero kung babalik ako o sisigaw, maantala ako. At baka hindi ko na magawa pa ang plano ko. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad ko hanggang sa mapansin kong merong gumagalaw sa silong ng isang kubo. Nilapitan ko yun at nakumpirma kong si Alvin yon. Alvin, ako ito, si Kuya Marco mo. Nandito kami ni Lolo Tarok para iligtas ka. Tama nga ang kutob namin. Pinalitan ka nga ng aswang at dinukot. Kuya Marco, kayo po ba talaga yan? Paano naman po ako nakasisiguro? Baka isa kang aswang at may kung anong binabalak sa akin. Hindi, ako talaga to. Ang Kuya Marco mo. Kasama ko si Lolo. At andun siya sa bandang harapan ng kuta. Sige na, ilalabas kita rito at dadalhin sa ligtas na lugar. Sige po kuya, maraming salamat po. O ito na, nasira ko na yung harang dito sa silong. Lumabas ka na dyan. Baka maabutan pa tayo ng mga aswang. Sige po kuya, maraming salamat. Ito na po, nakalabas na ako. Saan po ba tayo pupunta? Nasaan po ba si Lolo? Huwag ka nang pumunta ron. Napakadelikado ng sitwasyon. Bakit naman po Kuya Marco? Kasi may nakita ko mga aswang sa ibabaw ng puno. Nakahanda silang umatake. Mabuti na nga lang at hindi nila ako napansin. Sandali. Sino ba dumukot sa'yo? Hindi po ako sigurado kuya pero ali po siya na may mahabang buhok. Inutusan po kasi siya ng pinuno ng mga aswang Teka, ano bang pakay nila? Bakit ka daw nila dinukot? Nalaman mo ba? Hindi ko po alam, pero pagdating ko po dito, parang sumasaludo po sa akin yung mga aswang Hindi ko alam kung ano ang rason nila. Teka, naalala ko na ang pangalan ng dumukot sa akin. Tinatawag po siyang Susana ng pinunong aswang. Kung ganon, tama ang kutob namin ni Lolo Tarok. Ang aling yun nga ang dumukot sa'yo. Nasa na siya? Kasama namin yung asawa niya Sino pong asawa? Hindi ko po alam Pero narinig ko din po yung sinabi ng mga aswang na ililigpit po nila yung aswang na dumukot sa akin kasi daw po nagawa na rin po niya yung misyon niya. Si Cabinito Alvin, siya ang asawa ni Aling Susana. Kung ganon, patay na pala ang aswang na yun. Sigurado pala na malalagot pala tayo kapag nagkataon. Bakit naman po kuya? Nagkaroon kasi kami ng plano ni Lolo Tarok, kaya napasunod namin si Cabinito. Ngayong patay na si Aling Susana at malalaman niya ang patungkol doon, sigurado na magagalit siya. Posible na pagtulungan nila ni Supremo Abad si Lolo. Ano pong gagawin natin? Kailangan po siguro nating tulungan si Lolo. Mga aswang pong makakalaban niya. Baka mapano siya, kuya. Wag. Ako lang ang tutulong sa kanya. Dadalhin muna kita sa ligtas na lugar. Kapag nasiguro kong hindi ka na makikita ng mga aswang, babalikan ko si Lolo Tarok. Pero baka po kailangan nyo ng tulong ko, kuya. Baka kaya namin ng mga aswang na yon. Ang importante ngayon, maging ligtas ka. Ikaw lang naman talaga ang pakay namin dito Bonus na lang kung mapatay namin ang supremo ng mga aswang na nandito. Kung ganon, kuya, sige. Pumapayag ako sa gusto ninyo. Kuya, teka. May mga yabag po akong naririnig. Sige, tumahimik muna tayo. Sigurado na mga aswang yan. Nang mga sandaling yon, may naaninig kaming gumagalaw sa hindi kalayuan. Nagkasundo kami ni Alvin na umalis doon at maghanap ng mapagtataguan. Dahil masukal ang bahaging yon, medyo nahirapan kaming dalawa. Subalit kalaunan, may nakita kaming malaking punong kahoy na merong butas sa katawan na kasyang isang bata. Sigurado ako na ligtas ka rito, Alvin. Hindi ka nila madaling makikita hanggat nasa loob ka ng butas na yan. Paano po kung may mga aswang palang umaligid dito? Baka po kung may mga ligaw na hayop. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Walang masamang mangyayari sa iyo rito. Basta, huwag kang lalabas hanggat hindi ako nakakabalik Sige po kuya. Mag-ingat po kayo ni Lolo Huwag po kayo magpapatalo sa mga aswang na yon. Oo, Alvin. Hindi dapat kami matalo ng mga aswang. Kailangan natin manalo laban sa kanila. Hindi lang para sa ating mga sarili,
kundi pati na sa mga tao rito sa mga liblib na baryo. Oo nga po. Pero kung hindi pa po kayo makakabalik dito kahit umaga na, lalabas na po ako para hanapin kayo ah. Ikaw ang bahala, Alvin. Pero pangako, babalik ako rito at kasama ko na si Lolo. Makakawi tayo ng ligtas sa bahay natin. Sige po kuya, pagdarasal ko po kayo para manalo kayo laban sa kanila. Magsasalita pa sana ako, pero napahinto ko na makarinig ako ng mga ungol. Agad kong naalala si Lolo Taruk, kaya nagpaalam ako kay Alvin. Patakbo kong bumalik sa kinaroroonan nila. Bago pa man ako makalapit kina Lolo Taruk at Kabinito, hinarang na ako ng 6 na aswang. Tatawagin ko pa sana si Lolo pero inatake na ako ng mga yun. Dahil doon, nagpasya na rin akong labanan sila hanggang sa isa-isa ko silang napatumba. Nang makita ko ni Lolo, nagmadali siyang lumapit sa akin at iniwan si Kabinito na nakikipaglaban sa mga aswang. Marco, kumusta? Nakita mo ba si Alvin? Nasaan na siya? Opo, Lolo. Nakita ko po si Alvin. Huwag po kayo mag-alala. Nasa mabuti na po siyang kalagayan. Nasaan na ba siya? Bakit hindi mo siya kasama? Dinala ko po siya at pinatago sa malaking puno. Hindi po madali makikita ng mga aswang ang bahaging yon. Kasi may mga mayayabong na halamang malapit doon eh. Salamat naman kung ganon. Ang buong akala ko hindi ko na makikita pang apo ko. Salamat talaga, Marco. Walang anuman po, Lolo Taruk. Teka, nandito na po ba si Supremo Abad? Bakit po parang mga karaniwang aswang lang po yung nakakalaban nyo? Hindi ko alam kung nasaan na siya. Pero malakas ang kutob ko na narito lang siya sa loob ng gubat. Nagmamasid siya sa atin at naghihintay ng tamang oras para umatake. Siguro nga po, Lolo. Kaya hanggat hindi pa po natin siya napapatay, hindi po tayo dapat na makampante. Teka, may nalaman po ako patungkol sa aswang na dumukot kay Alvin. O nakilala mo ba yung aswang na yon? Nasaan na ba siya? Kailangan makaharap ko yun at nang malaman ko kung anong totoong pake niya sa pagdukot kay Alvin. Siya po si... Hindi ko na naipagpatuloy pa ang sasabihin ko nang marinig ko ang pag-ungol ni Kabinito. Pagkabalik namin ng pansin namin sa kanya, pareho kaming nandilat ni Lolo nang makitang napabagsak niya ang lahat ng aswang. Pero nagawa siyang ibalibag ng isang aswang na tila mas malakas kaysa sa kanya. Agad kaming lumapit doon at napakunotno ako nang ipako ng nasabing aswang ang paningin niya kay Lolo Taruk. Sa isang pagkisap ng mga mata ko, inatake ng nasabing aswang si Lolo. Tinulungan ko siya hanggang sa tuluyan siyang nabitiwan ng aswang at napatras ang nilalang ng ilang hakbang. Alam kong natatandaan mo pa ang mukha kong ito, Taruk. Tama ka, Bad. Hindi ko makakalimutan ang mukha ng aswang na pumatay sa buong pamilya ka. At hindi ko rin malilimutan ang mukha ng albularyong manunugis na dumukot sa apo ko. Pinatay mo na nga ang iba kong pamilya. Kinuha mo pa ang nag-iisang apo ko. Dapat lang dyan sa mga katulad mong aswang. At kung sa palagay mo, apo mo ang batang ipinadukot mo, nagkakamali ka. Anong nagkakamali? Kahit isang beses ko lang amuyin ang dugo ng isang tao o aswang, makikilala ko na sila. Ngayon, kung nandito kayo para bawiin ang apo ko, hindi na ninyo magagawa yon. At paano ka naman nakakasigura? Hindi nyo madaling makikita yon. Dahil bago namin patayin si Susana, inutusan namin siyang itago na mabuti ang bata. May inilagay siyang tagabulag para hindi madaling makita ng kahit na sino man. Kung ganon, pinatay mo si Susana? Tama ka. Wala na siyang silbi sa amin. At balang araw, magiging banta rin siya sa pagiging supremo ko. Narinig kong napaangil si Kabinito. Ibinaling ko ang pansin ko sa kanya at napalunok ako ng laway nang makitang nakatitig siya ng masama kay Supremo Abad. Dahil nakatuon ng pansin ng Supremo kay Lolo, hindi niya nakitang bumangon si Kabinito. Noon din, tumakbo siya at mabilis na sinunggaban si Supremo Abad. Umatras naman si Lolo at pinagmasdan ng 2 aswang habang naglalaban. Lolo, totoo bang dinuko po ninyo si Alvin? Apo ba siya ni Supremo Abad? Bakit po niyo ginawa yun? Oo, apo. Pero hindi masama ang intensyon ko sa paggawa nun. Gusto ko lang bigyan ng ibang klaseng buhay ang bata. Ayaw kong may mga susunod pang henerasyon na mga aswang. Kung ganun po, baka yan ang rason kung bakit gustong dukutin ng mga aswang si Alvin. Baka po gusto ni Supremo na mabawi ang apo niya. Hindi ko siya papayagang makuha si Alvin. Ako ang nagpalaki sa batang yon.
At hindi ako papayag na mahaluan siya ng ugali ng isang aswang. Kung ganun po, kailangan natin mapatay ang aswang na yan. Kapag nawala na siya, magiging tahimik na ang lugar natin. Wala na rin banta para sa kaligtasan ni Alvin. Yan din ang iniisip ko. At kung sakali man na manalo si Benito sa laban nilang dalawa, sisiguraduhin natin hindi rin siya makakatakas. Sige po, Lolo Taruk. Babantayan po natin siya. Ibinaling namin ang pansin naming dalawa sa aswang na naglalaban at nakita namin pareho na silang duguan. Kahit pa na mas malaki si Supremo Abad kay Benito, hindi pa rin siya nagpapatalo. Kinumpronta niya ang Supremo patungkol sa pagkamatay ni Aling Susana, pero tinawanan lang siya ng kalaban niya. Sinabi rin ng Supremo na hindi siya papayag na manalo si Benito dahil ayaw niyang maging Supremo ang naturang aswang. Marco, ihanda mong itak mo. Kapag may isa sa kanilang mananalo, susugurin kaagad natin. Pareho silang pagod at hindi sila madali makakapanlaban kung sakali. Sige po, Lolo Taruk. Ako na pong bahala dyan. Sige pa, magbabantay na lang ako sa paligid, baka kasi may iba pang aswang na narito eh. Kailangan natin makasiguro na hindi nila tayo maiisahan. Oo nga po, Lolo. Basta, aalis tayo dito ng ligtas. Hindi magtatagumpay ang mga kampo ng demonyo laban sa atin. Sana nga, Marco. Sana nga. Kapag nabigo tayo, marami ang madadamay at maniguradong mag-aasik ng takot ng mga aswang sa kabaryuhan. Yan ang hindi natin papayagan. Lolo, ayan na po. Mukhang naging mas agresibo silang pareho. Pero pareho rin po silang may mga malalalim na sugat. Naliligo na nga po sila ng dugo nila eh oh. Hayaan mo na muna silang magpatayan. Pareho rin naman sila ng kapalaran kung sakali eh. Saktong pagkawikan ni Lolo Taruk noon, napaungol si Benito. Umibabaw si Supremo Abad sa kanya at sinubukan niyang wakwakin ang dibdib ng aswang. Sa isang pagkisap ng mga mata ko, nakita ko kung paano niya dukutin ang puso ni Benito. Agad din siyang ngumanga. At nang akmang kakagat sana siya sa puso, sumenya sa akin si Lolo na lapitan ng aswang para patayin. Maingat akong lumapit sa likod ni Supremo Abad. At nang tatagayin ko na sana siya, bigla siyang napalingon sa akin. Binitiwan niya ang pusong hawak niya saka sinubukang agawin ang itak ko. Wala ka rin pinagkaiba sa matandang albularyo na yan. Hindi ako papayag na makuha niyo ang apo ko. Ngayong nabawi ko na siya. Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko bago niyo mabawi ang bata. Diyan ka nagkakamali. Kanina ko pa nailigtas si Alvin eh. At ngayon, nasa ligtas na lugar na siya. Hindi namin pababayaan ni Lolo na maging katulad din niyo siya. At hindi rin ako papayag na tuluyan niyo siyang mabawi. Siya ang susunod na magiging supremo ng mga aswang. At kulang ang kakayanan niyo para pigilan ako sa kagustuhan ko. Oo, alam namin na kulang ang kakayahan namin. Pero kahit na anong mangyari, hindi kami papayag na maging katulad niyo siya. Nang makita kong marahan na humahakbang si Lolo Taruk papunta sa likuran niya, minabuti kong aluin siya sa pamamagitan ng pakikipagtagisan ng lakas. Ilang sandali lang, isang malakas na pag-ungol ang kumawala sa bibig ni Supremo Abad nang tagayin siya ni Lolo sa likuran. Lilingon pa sana siya kay Lolo, ngunit tinaga ko rin siya sa bandang dibdib. Inundayan namin siya ng taga hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa lupa. Susubukan pa sana niyang bumangon pero tinapakan siya sa likod ni Lolo saka tinaga sa batok. Pagayan, sigurado na tayong wala na magiging banta sa kaligtasan natin. Lalo na kay Alvin. Tama po kayo, Lolo. Pero siguro po, mas mabuti po kung sabihin na lang po natin sa kanya ang totoo. Na hindi po niya siya totoong apo at apo siya ng aswang na yun. Mas mabuti pa nga, Marco. May dahilan din naman ako kung bakit gumanti ako sa kanila dati. At lalong may dahilan ako kung bakit dinukot ko si Alvin mula sa kanila. Oo nga po, Lo. Kung nagkataon, siguradong kahit bata pa siya, isa na rin siyang mabangis na aswang. Pero alam mo ba, nung una ko siyang makuha nung sanggol pa lang siya, inisip ko na gagamitin ko siya para maghiganti. Pero habang lumalaon, napamahal na siya sa akin. At alam kong wala siyang kasalanan kung anumang alitan ang namamagitan sa amin at sa mga aswang. Hindi naman po importante kung anong iniisip niyo dati. Ang importante po, ginawa niyong lahat para mailayo siya sa kasamaan at kapahamakan. Tama ka, Marco. Teka. Siguraduhin na muna natin patay na mga aswang na ito. Kailangan na walang natitirang buhay sa kanila. Sige po, Lolo. Tara na po. Ayun na po. Pagkatapos nito, pupunta na natin si Alvin.
Uuwi na tayo sa bahay para makapagpahinga na rin tayo. Napatango ako kay Lolo Tarok noon. Sinuyod namin ang buong kuta ng mga aswang. Inalam namin kung may natitira pang mga nilalang doon. At itinuro ko na rin kung saan ko natagpuan si Alvin. Nung makatiyak na kaming wala nang natira sa mga kalaban, nagpasya kami ni Lolo na puntahan na ang apo niya. Pagdating namin doon, agad na lumabas si Alvin at lumapit sa amin. Napayakap din kami kagad kay Lolo Tarok. Lolo Tarok, masaya po ako na ligtas po kayo. Maraming salamat po kasi hindi po niyo ko inayaang makuha ng mga aswang na yun. Lahat gagawin ko para sa iyo, apo. Kahit ay taya ko pa ang buhay ko para lang mailigtas ka. Ang buong akala ko nga po kakainin ako ng mga aswang na yun eh. Pero nang makarating ako dito, parang nirerespeto nila ako. Ganon ba, Alvin? Opo, tapos may isang aswang po na tinawag niya po akong apo. Eh kung apo po niya ako, bakit pa niya ako pinadukot? Bakit po niya ako inayaang makulong sa silong? May kailangan kang malaman, apo. At oo, apo ka nga ng aswang na yon. Siya si Supremo Abad. Ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Bakit naman po? Paano niyo nasabi yun, Lolo Tarok? Dinukot kita dati noong sanggol ka pa lamang. Gusto ko sanang magiganti sa kanila sa pamamagitan mo. Pero habang tumatagal, naisip ko na mali ang gagawin ko. Inosente ka at walang kasalanan. Kaya pasensya ka na, apo. Naintindihan ko po kayo, Lolo. Alam po na ginawa lang ninyo yon dahil sa galit ninyo. At kung sakali man na hindi nga ninyo ako dinukot, sigurado po na isa rin po akong ganap na aswang ngayon. Eh yun nga rin ang iniisip ko eh. Basta, palagi mong tatandaan, mahal kita at hindi ko hahayaan na merong manakit sa'yo. Kahit na hindi tayo magkadugo, apo pa rin kita. Maraming salamat po, Lolo Tarok. Salamat din po, Kuya Marco ha. Kung hindi po dahil sa inyo, baka nagtagumpay na mga aswang na yun sa mga binabalak nila. Noon din, nagpasya kaming tatlo na umuwi na sa bahay namin. Nang nasa bahay na kami, agad kaming nagpasyang matulog dahil sa pagod na nararamdaman namin, hindi na kami nakapagkwentuhan pa na matagal. Kinabukasan, maaga kaming nagising at sa kabutihang palad, wala kaming naging pasyente. Bunsod noon, nagkaroon kami ng mahaba-habang oras para makapagkwentuhan. Mabuti na lang talaga, tinulungan tayo ni Kabinito, no? Kung wala siya, sigurado na nahirapan tayong tuntunin yung kuta ng mga aswang. Sino po si Kabinito? Siya po ba yung asawa ni Aling Susana? Yung aswang na dumukot sa akin? Oo, Alvin. Mabuti na lang at naisa namin siya ni Lolo Tarok. Yon ang naging bunga ng pagiging sakim niya sa kapangyarihan. Ang buong akala niya hawak namin si Susana. Nagawa rin namin siyang maengganyo na kalabanin si Supremo Abad. Dahil gusto niyang agawin ang pagiging Supremo nun. Malaki ang naging pagkakamali niya. At yun ang naging tulay para mailigtas ka. E paano naman po yung katawan ng mga aswang doon kung sakali? Baka po may ibang tao na makakita nun eh. Pabayaan mo na sila. Kung may makakita man sa katawan nila, alam agad ng mga tao na mga aswang sila. Hindi na rin naman mangangasang iba pa na magsumbong sa otoridad. Tinuldukan na nga natin ang problema nila eh. Isa pa, wala rin silang magiging ebidensya. Tama po kayo, Lolo. At kahit pa tayong paghinalaan, wala rin namang magagawang iba eh. Patay na ang mga aswang na yon. At kung may iba pang mga kauri nila ang gaganti sa atin, ako nang bahalang humarap sa kanila. Huwag po kayong mag-alala. Kapag po medyo malaki na ako, tutulong po ako sa inyo. Papatayin po natin yung mga hayop na yun. Hoy, basta kahit na anong mangyari ha, huwag kayong magsisimula ng gulo. Ang isipin nyo ay ang kaligtasan ninyo. At ng ibang tao na walang kakayahang ipagtanggol ang mga sarili nila. Opo, masusunod po, Lo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako papayag na mangyari ulit ito sa atin. Poprotektahan ko po si Alvin, pati na mga tao rito sa baryong ito. Magmula ng araw na yon, palagi na akong nakabantay sa paligid. Naisip kong napatay ko na ang mga aswang noon. Dahil wala na rin kaming balita patungkol sa pananalasa ng mga aswang, bumalik po sa normal ang buhay namin. At ipinagpatuloy na po namin ang panggagamot.
Dumaan din sa iba't ibang ritual at gamutan si Alvin para masiguro namin na hindi siya magiging katulad ng lahing pinagmulan niya. Sa ngayon po, kabanong, may kanya-kanya na kaming pamilya ni Alvin. At si Lolo Tarok naman, medyo matagal nang namayapa. Ganun pa man, baon pa rin namin palagi ang mga pangaral niya sa amin nung siya'y nabubuhay pa. Wakas.